Sa gabi ng ika-60 anibersaryo ng Villanueva Holdings, sa ballroom ng isang lumang hotel sa Ortigas na amoy pinaghalong mamahaling pabango, floor wax, at malamig na bakal ng aircon, walang sino man sa mga bisita ang naghanda sa tunog na bumasag sa maingat ng ngiti ng alta sosyedad, ang sariling boses ni Don Severino Villanueva na umalingaw-ngaw mula sa higanteng LED screen sa likod ng entablado. Kung pinapanood ninyo ito, sabi ng matandang negosyanteng kakalibing pa lamang 2 linggo ang nakararaan, ibig sabihin, may nagtangka ng nakawin ang hindi sa kanila. Napatigil ang lahat, huminto ang mga kubyertos sa ere. Ang mayor na inimbitahan bilang panauhing pandangal ay napalingon sa pamilya sa harap. Ang mga board member na sanay sa krisis ay tila naging ordinaryong tao na lang na hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay. Sa pinakagitna ng unang mesa, si Veronica Villanueva de la Cruz, ang panganay na anak na matagal nang itinuturing na susunod sa imperyo, ay unti-unting tumigas ang panga. Katabi niya ang asawa niyang si Gabriel, na nakabarong ngunit tila hindi mapakali, habang sa kabilang dulo naman ay nakasandal ng kampante si Damian, ang bunsong kapatid na palaging itinuturing na sakit ng ulo ng pamilya. Sa likod nila, parang anino sa ilaw, tahimik lang na nakaupo si Elena Villanueva, ikalawang asawa ni Don Severino at madrasta nilang lahat, suot ang puting terno na masyadong malinis para sa isang byuda. Ang bagong testamento ko, sabi pa ng recorded na boses ng patriarka, ay wala sa abogado kong si Attorney Briones. Wala rin sa bangko, nasa kamay ito ng taong hinding-hindi ninyo pagdududahan. Kumalat ang bulungan, nagkatinginan ng magkakapatid, ngunit bago pa matapos ang video, biglang nag-iba ang screen. Umilo ang isa pang file na hindi kasama sa programa. Isang footage mula sa loob ng isang kondominium. Malabo sa una, sa kalumino. Naroon si Gabriel. Walang duda. Hinuhubad niya ang relo niya habang may babaeng lumalapit, nakatawa, pamilyar ang kilos, pamilyar ang buhok, at nang umikot ang babae sa camera, parang may hamampas na bote sa gitna ng dibdib ni Veronica dahil ang babaeng iyon ay hindi sekretarya, hindi modelong karelasyon ng mayamang lalaki, hindi kung sino-sinong social climber kundi si Sofia. Ang pinsan niyang lumaki sa bahay nila, anak ng nakatatandang kapatid ni Don Severino na noon pa man ay may pakiramdam na laging may utang na loob sa mga Villanueva. Sa loob ng 3 segundo, nabura ang dignidad ng gabi. Tumayo si Veronica nang napakabilis kaya natamba ang wine glass niya. Ang tunog ng basag sa marmol ang naging hudyat. Anota, ang boses niya, mababa pero nanginginig. Hindi agad nakasagot si Gabriel. Mapatla siya, tumingin sa screen, tumingin kay Veronica, saka kay Sofia na nasa may likurang mesa ng extended family at ngayoy waring nawalan ng dugo sa mukha. Veronica, makinig ka dito. Senggal niya, sa harap ng lahat, sa gabi ng burol ng pangalan ng tatay ko. Ang ilang bisita'y nagkunwaring iinom na lang. Ang iba na may halatang gusto pang tumayo para mas makita. Sa Pilipinas, ang eskandalo ay hindi lang pinapanood, pinupulutan ito, inuuwi, inuulit sa group chat, ibinubulong sa misa. Si Elena lamang ang hindi gumalaw. Pinagmasdan niya ang screen na parang may inaasahang ganito. Si Damian naman ay bahagyang ngumisi, hindi dahil masaya siya kundi dahil sa wakas ay may sumabog ding hindi siya ang pinagmulan. Lumapit si Attorney Briones sa technical booth, galit na galit, ngunit huli na. Kumalat na sa mga cellphone ng bisita ang video. May nagre-record ng screen, may nagsesend na sa iba. Sa isang sulok ng ballroom, napansin ni Veronica ang isang waiter na masyadong nakamasid at hindi gumagalaw. Matalas ang mata niyang sanay sa kasinungalingan at negosyo. Hindi iyon ordinaryong staff. Ngunit bago pa niya mahuli ang detalye, sumugod na si Sofia palabas at sa isang iglap, hinabol siya ni Veronica sa carpeted hallway ng hotel na may amoy ng lumang kahoy at imported na kape. Sofia, sigaw niya. Huminto ang babae sa may fire exit, umiiyak na, nanginginig ang daliri habang hawak ang clutch bag. Ate, pakinggan mo ako, sabi nito, boses guilty, boses bata, boses iyong alam na wala ng paliwanag na sapat. Ilang buwan? Tanong ni Veronica. Hindi bakit, hindi paano. Iyon agad. Ilang buwan. Ganoon ang isip ng mga taong sanay sa pagtataya ng pinsala. Kailan nagsimula, gaano kalalim, ilan ang nakakaalam, gaano kalaki ang mawawala. 6, pabulong na sagot ni Sofia. Para iyong kutsilyong hindi mabilis ang saksak kundi dahan-daang iniikot. Napahawak si Veronica sa dingding.
Sa likod ng makeup at eleganteng postura, anak pa rin siya ng pamilyang lamaking ang pag-ibig ay laging kapalit ng pakinabang. Ngunit kahit sanay siyang masaktan sa negosyo, iba ang personal. Iba kapag katawan mo ang nahuhubaran ng hiya. Tinulungan ka namin, sabi niya, halos walang boses. Pinag-aral, pinatira, binigyan ng trabaho. Napayuko si Sofia, hindi ko ginasto sa umpisa. Mas masahol yun, putol ni Veronica. Ibig sabihin tinuloy mo. Nang dumating si Gabriel sa hallway, humihingal, bahagyang pawis ang noo sa ilalim ng malamig na ilaw, tumingin siya kay Veronica na parang naghahanap ng natitirang pinto palabas. It was a mistake. Napatawa si Veronica ng tuyot, maiksi, galit. Ang mistake, maling pirma sa kontrata. Ang 6 na buwang kasinungalingan, desisyon yan. Tumingin si Gabriel kay Sofia, saka ibinalik kay Veronica ang mga mata na ngayon ay hindi nakatiyakan ng isang asawang may pakinabang, kundi takot ng lalaking alam na mawawala sa kanya hindi lang pamilya kundi posisyon. Dahil si Veronica, bukod sa pagiging asawa, ang totoong susi sa pag-angat niya sa kumpanya. Ngunit hindi pagtataksil lamang ang umuugong sa isip ni Veronica. Bumalik sa kanya ang naunang video ng ama. Ang bagong testamento. Ang taong hinding-hindi nila pagdududahan. At ang ikalawang file na biglang sumingit na para bang sinadyang ibaon ng pamilya sa putik bago magsimula ang gyera sa mana. Sino ang naglabas niyan? Tanong niya, malamig. Walang sumagot. Sa likod ng mga hikbi ni Sofia at paghingal ni Gabriel, may isa pang katotohanang dumudungaw. Ito'y hindi simpleng paghihiganti ng kabit o selos ng asawa. Timing pa lang, may utak na. May mensahe, may layunin. Pagbalik niya sa ballroom, wala na ang ilan sa mga bisita ngunit ang mga natiray mas lalong naging mausisa. Si Damian ang unang lumapit. Ate, sabi niya, umuwi ka muna. Hindi, sagot niya. Magsasalita si abogado. Tumaas ang kilay ni Damian. Sa lagay mong yan, sa lagay na ta, mas kailangan kong marinig. Sa entablado, halatang nabubulol na si Attorney Briones sa pagsagip sa dignidad ng okasyon. Binuksan niya ang sobre ng opisyal na pahayag. Ipinaliwanag niyang ang dating will ni Don Severino ay formal pa ring may bisa hanggang hindi nakikita ang bagong dokumento. Sa dating testamento, malinaw, mapupunta kay Veronica ang controlling shares sa Villanueva Holdings, kay Damian ang lupain sa Batangas at minority shares sa construction arm, at kay Elena ang ilang real estate assets at lifetime financial support. Ngunit may dagdag si Briones na nagpabago sa timpla ng hangin. May hinala ang yumao, sabi niya, na may nagmamaniobra sa board para ilihis ang mga pag-aari ng kumpanya bago pa siya pumanaw. Napatingin ang lahat sa board members. Ang ilan ay umiwas. Ang iba na may nagmatigas. Ang pangalan ni CFO Renato Sarmiento, matagal ng taong kanan ni Don Severino, ay bumulong mula sa isang mesa sa likuran. Kilala siyang tuso, tahimik, at marunong humawak ng ledger na parang pari sa kumpisalan alam ang kasalanan ng lahat pero tinitiyak na may presyo ang pananahimik. Sa gilid ng entablado, napansin muli ni Veronica ang waiter na nakita niya kanina. Hindi pa rin iyon umaalis. Nang tumama ang mata nito sa kanya, bahagya itong yumuko at mabilis na nawala sa service door. Hindi niya maintindihan kung bakit siya kinilabutan. Sa bahay ng mga Villanueva sa Corinthian Gardens, pagsapit ng hating gabi, ramdam pa rin ang tensyon sa bawat hakbang sa makintab na sahig na tila laging malamig kahit tag-init. Ang lumang ancestral modern na mansion, na puno ng malalaking retrato at katahimikang hindi nakakagaan kundi nakakasakal, ay para bang muling nabuhay ang mga sekreto sa loob ng mga dingding. Hindi umuwi si Gabriel sa kwarto nila. Nagkulong siya sa guest room matapos siyang utusan ni Veronica sa isang tingin lang. Si Sofia na may hindi na pinapasok muli sa bahay. Ang driver na lang ang naghatid sa kanya sa isang serviced apartment ng kumpanya, hindi bilang awa kundi para hindi siya makalusot. Sa library, sa pagitan ng amoy ng lumang libro at konyak na hindi ginalaw, magkaharap si Veronica at si Elena. Sa labas, naririnig ang malayong tahol ng aso at tunog ng gate na binubuksan at sinasara ng mga gwardya. Alam mo ba ang tungkol sa video? Diretsyong tanong ni Veronica. Si Elena, na sanay sa larong ang pinakamabisang sagot ay ang hindi agad pagsagot, marahang inilapag ang tasa ng tsaa. Aling video? Iyong sa ama mo o iyong sa asawa mo? Huwag mo akong nilalaro. Hindi kita nilalaro. Pinipili ko lang kung alin ang mas gusto mong ikasira. Sumikip ang lalamunan ni Veronica.
Hindi niya kailanman minahal si Elena, ngunit nirerespeto niya ang talino nito. Ang problema, ang talino ay pinakamapanganib kapag wala kang tiwala sa may hawak. Ikaw lang ang may access sa staff roster ng event. At ikaw lang ang may dahilan para isipin na lahat ng gumagalaw ay laban sa'yo, sagot ni Elena. Minsan, Veronica, ang tao'y hindi binabagsak ng kaaway. Kadalasan, ng sariling bahay. Bago pa makasagot ang dalaga, pumasok si Damian ng walang palem, dala ang isang brown envelope na halatang minadali ang pag-abot. May iniwan sa gate, sabi niya. Walang pangalan. Tinapon niya iyon sa mesa. Nang buksan ni Veronica, isang lumang flash drive ang laman at isang maliit na papel na may sulat kamay. Kung gusto mong malaman kung sino ang kumuha ng bagong testamento, magsimula ka sa taong natutulog sa kama mo. Hindi agad huminga si Veronica. Naramdaman niya ang bigat sa sentido, ang init sa batok, ang katahimikan na parang may sumisigaw. Kinuha ni Damian ang papel at binasa. Well, sabi niya, pilit magaan ngunit halatang alerto, hindi na boring ang linggong ta. Tinitigan siya ni Veronica. Masaya ka? Hindi. Sagot niya, saka tumingala sa kisame. Sanay lang ako. Lahat tayo sa bahay na ta, may kanya-kanyang krimen. Nauna lang mabisto sa iyo. Si Elena ay napakaliit ng ngiti, halos hindi makita. Buksan mo, sabi niya. Isinaksak ni Damian ang flash drive sa lumang desktop sa library, at sa monitor na kumikislap ng kaunti ay lumabas ang scan files ng ilang transaksyon, shell corporations, land transfers, board resolutions na may electronic signatures, at isa roong pangalan na nagpatingkad sa lahag, De La Cruz Consultancy, isang firm na alam ni Veronica na dummy company lamang ni Gabriel para sa mga strategic acquisitions ng pamilya. Ngunit hindi doon natapos. May audio file rin. Nang i-play nila, narinig ang boses ni Gabriel at ni CFO Renato sa isang pribadong pag-uusap. Kapag nakuha na natin ang updated will, mawawala ang leverage ni Veronica, sabi ng boses ni Renato. Kailangan bago magbukas ang probate. Sumunod ang boses ni Gabriel, mas tahimik, mas kinakabahan. At kung malaman ni Damian, madaling i-frame ang lasing, tugon ni Renato. Natigilan ang tatlo sa library. Maging si Damian, na bihirang masindak, ay napamura ng marahan. Mga putanjay na, bulong niya, hindi sa pagyayabang kundi sa totoong pagkagulat. Sa dibdib ni Veronica, naghalo ang sakit at pagkapahiya. Hindi lamang pala siya pinagtaksilan sa kama. Ginamit din siya sa gyera ng mana. Ang asawa niyang ilang taon niyang ipinaglaban sa ama, pinapasok sa board, ipinagtanggol sa mga chismis na gold digger, ay kasabwat pala sa pagnanakaw ng posisyong dapat kanya at sa posibleng pagwasak sa kapatid niyang kahit magulo ay dugo niya. Gusto niyang magwala, magbasag, sumigaw, pero anak siya ni Don Severino. Ang unang natutunan niya sa bahay na ito ay simple. Huwag ibibigay sa iba ang pribilehiyong makita kang gumuho. Kaya marahan lang niyang isinara ang laptop, ipinatong ang palad sa mesa, at nagsalita na parang may nagyayelong bakal sa dila. Walang lalabas ng bahay tungkol dito. At ang asawa mo? Tanong ni Elena. Bukas ko siya kakausapin. Masyado kang mabagal, sabi ni Damian. Kung ako yan, pinahila ko na sa security palabas. Kaya hindi ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya, patay niyang sagot. Ngunit sa loob-loob niya, umuukit na ang tanong na mas mapanganib sa galit, gaano kalawak ang ginawa ni Gabriel? Ilan ang bayad? Nasa kanya ba ang will? At sino ang waiter? Kinabukasan, hindi sa bahay hinarap ni Veronica si Gabriel kundi sa main office ng Villanueva Holdings sa Makati, sa boardroom na puro salamin ang dingding at tanaw ang mga gusaling parang laging nagmamadali. Mas gusto niya roon dahil ang pagtataksil na nagsimula sa pribadong kasinungalingan ay dapat ilagay sa liwanag ng pera at kapangyarihan na talagang dahilan nito. Pagpasok ni Gabriel, halatang hindi siya natulog. Gusot ang kwelyo, pula ang mga mata, ngunit may pilit pa ring tindig ng lalaking naniniwalang maaari pang maayos ang lahat sa tamang paliwanag. Veronica, umupo ka. Umupo siya. Sa gitna ng mesa, naroon ang printed copies ng transaksyon at transcript ng audio. Hindi agad nakita ni Gabriel ang lahat, ngunit nang mapansin niya ang pangalan ni Renato at sarili niyang kumpanya, umigting ang mukha niya. Saan mo nakuha ta? Bakit iyan agad? Tanong niya. Hindi patawad. Hindi totoo. Iyan agad. Saglit na napapikit si Gabriel, saka inilabas ang hangin sa ilong na parang alam niyang ubos na ang mga dahilan. Hindi ganito ang gusto ko.
Pero ganito ang ginawa mo. Tahimik ang boardroom maliban sa mahina at tuloy-tuloy na ugong ng aircon. Sa labas ng salaming dingding, may mga empleyadong naglalakad, walang kamalay-malay na ang pamilya sa itaas ay nag-aagawan na sa leeg ng isa't isa. May utang ako, sabi ni Gabriel sa wakas. Hindi lang basta utang, malaki, maling proyekto sa Cebu. Pinuhunan ko ng hindi mo alam. Magnanakaw ka pala at duwag. Pinoprotektahan kita. Natawa si Veronica, ngunit may luha na ngayon sa gilid ng mata na hindi pa bumabagsak. Laging iyan ang linya ng mga lalaking takot mawalan. Pinoprotektahan daw ang babae habang binabaon sa hukay. Yumuko si Gabriel. Nang malaman ni Renato, inalok niya akong tulungan. Ang kapalit, tutulungan ko siyang hanapin ang updated will. Sabi niya, kung si Damian ang masisisi sa pagkawala, mas magiging stable ang board. Mas mapapadali raw para sa iyo. Para sa akin. Yumuko si Veronica, halos damay kitang mukha sa kanya. Niloko mo ako sa kama, ninakawan sa mana, at gusto mong paniwalaan kung para sa akin. Hindi nakasagot si Gabriel. Ang tanging narinig ay ang mahinang kaluskos ng daliri ni Veronica sa papel, isa-isa, parang binibilang ang mga libing ng tiwala. Nasaan si Renato? Hindi ko alam. Sinungaling ka pa rin. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, diin ni Gabriel. Pero may alam akong lugar na ginagamit niyang meeting point. Sa lumang bodega sa Pasig, malapit sa ilog. Tumitig si Veronica. Totoo kaya ito o isa na namang bitag? Sa isip niya, sunod-sunod ang piraso, ang waiter sa hotel, ang anonymous flash drive, ang audio, ang mga transaksyon, ang bagong will, ang posibleng pakikipagsabuatan ng mga tao sa loob mismo ng kumpanya. Hindi na ito usapin lang ng pagkababae o pagiging asawa. Ito'y usapin ng kontrol sa isang imperyong maraming gustong kumagit. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa ibaba, ang EDSA ay umaagos sa ingay at init, mga kotse at bus na parang dugo sa ugat ng lungsod. Naalala niya ang ama niya noong minsang sinabi nito habang tinitingnan ang lungsod mula rin sa isang mataas na gusali, sa Pilipinas, hindi sapat na may pera ka. Kailangan mong alam kung sino ang gutom. Humarap siya muli kay Gabriel. May huli kang pagkakataon, sabi niya. Hindi bilang asawa, wala na yun. Bilang tao na pwedeng mabawasan ang kasalanan. Dadalhin mo ako roon. At kapag nagsinungaling ka pa ulit, sisiguraduhin kung wala kang matitirang apelyidong madidikitan. Paglabas ni Gabriel, natunghayan ni Veronica sa refleksyon ng salamin ang sarili niyang mukha, maayos ang buhok, tuwid ang likod, kontrolado ang bibig, ngunit sa loob, naroon ang tahimik na pagyanig ng isang babaeng unang beses inamin sa sarili na baka hindi ang pinakamalaki niyang kalaban ay ang madrasta, ang kapatid, o ang mga taong gutom sa mana, kundi ang sarili niyang pagkahumaling sa kontrol na nagbulag sa kanya sa kung sino ang katabi niya gabi-gabi. At habang pinipisil niya ang telepono sa palad, may dumating na mensahe mula sa unknown number, huwag mong isama ang pulis. May taong mamamatay, hindi sa ospital kundi sa katotohanan. Hindi niya agad binura ang mensahe. Tinitigan lang niya iyon habang parang lumiliit ang lahat ng ingay sa paligid, pati ang ugong ng aircon ay naging manipis, parang malayong bubuyog sa likod ng bungo niya. Ang hinlalaki niya ay nakapatong sa screen ngunit hindi gumagalaw. Huwag mong isama ang pulis. May taong mamamatay, hindi sa ospital kundi sa katotohanan. Kung ibang babae siguro, iisipin nitong pananakot lang iyon, isa sa mga cheap na mensaheng ipinapadala ng mga lalaking takot mahuli. Pero hindi siya lumaki sa bahay na ang almusal ay minsan katahimikan at minsan banta nang hindi niya natutunang timbangin ang pagitan ng yabang at seryosong panganib. Pinaikit niya ang mga mata niya ng saglit, saka dahan-daang huminga. Naramdaman niya ang malamig na salamin ng telepono sa palad, ang bahagyang tusok ng kuko niya sa gilid ng case, ang baho ng tensyon na kahit walang amoy ay pamilyar na pamilyar sa mga taong lamaking may perang, laging may kasamang takot. Paglingon niya, naroon pa rin si Gabriel sa tapat ng mesa, nakaupo, tahimik, naghihintay na parang preso na hindi pa alam kung ilang taon ang ibababa sa kanya. May nag-text, sabi niya. Ano? Tanong ni Gabriel, bahagyang tumayo, pero itinaas lang ni Veronica ang kamay at muling umupo ito. Hindi niya ipinakita ang screen. Sinipat niya muna ang mukha ng asawa, o kung ano man ang matatawag niya rito ngayon. May mga lalaki talagang ang kasalanan ay laging nasa anyo ng paghingi ng isang huling pagkakataon, kahit nakaapat na. Ngunit may kakaiba sa kaba ni Gabriel.
Hindi ito iyong karaniwang kaba ng lalaking nahuli sa pagtataksil. Ito ang kaba ng taong alam na hindi na lang moralidad ang nakataya, kundi buhay na pinaghirapan, pangalan, at kalayaang posibleng mawala sa isang maling hakbang. Kapag pumunta tayo roon, sabi ni Veronica, malamig ang boses, ikaw ang mauuna sa loob. Kumaibat ang lalamunan ni Gabriel. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Ang bilis mo namang matuto. Tumayo siya at pinindot ang intercom para tawagin si Leia, ang executive assistant niyang halos 10 taon na sa kanya. Si Leia ang uri ng empleyadong hindi kailangang sabihang maging tapat, ang tapat na tao kasi, hindi sinasabi, pinapatunayan sa maliliit na bagay. Sa eksaktong oras ng meeting, sa tamang pagkakatimpla ng kape, sa hindi pagdadala ng chismis sa maling tenga. Nang pumasok si Leia, hawak ang tablet at may maingat na tikwas ng kilay nang mapansin ang tensyon sa silid, hindi na nagpaliwanag si Veronica ng mahaba. I reschedule mo lahat ng meetings ko hanggang bukas ng tanghali. Sabihin mong may family legal matter. At hanapin mo sa it kung may makakatrace ng text na tanang hindi ito ipinapasa sa security team. Saglit na nag-alinlangan si Leia. Ma'am, kung threat po iyan hindi ko kailangan ng sermon. Kailangan ko ng resulta. Napayuko si Leia, ngunit bago ito lumabas ay tumingin ito kay Gabriel ng 1 segundo, malamig, diretso, walang galang na kailangang maging lantad para maramdaman. Noong nagsara ang pinto, si Veronica na may kumuha ng blazer sa likod ng upuan at isinuot iyon ng dahan-dahan, inaayos ang manggas na parang naghahanda lang sa ordinaryong board meeting. Iyon ang paraan niya ng pakikidigma. Kapag mas tahimik ang kilos, mas delikado ang iniisip. Sa basement parking sila dumaan, hindi sa lobby. Ang semento roon ay amoy alikabok at diesel, at ang echo ng mga hakbang nila ay parang may isa pang taong sumusunod. Hindi nagsalita si Gabriel habang binubuksan ng driver ang pinto ng itim na SUV, ngunit nang paandar na sila palabas, hindi na niya napigilan. May dapat kang malaman tungkol kay Renato. Nasa gilid ng bintana ang tingin ni Veronica, sa sunod-sunod na poste, guards, at dumara ang empleyado na unti-unting naiwan sa likod. Masyado ka ng maraming dapat ipaalam na dati mong itinago. Noong mga huling buwan ni Don Severino, may mga dokumentong hindi ipinadadaan sa regular channels. Hindi ako kasama noong una. Si Elena ang madalas niyang kausap. Dahan-daang lumingon si Veronica. Bantayan mo ang susunod mong sasabihin. Hindi ko sinasabing kasabwat siya. Sinasabi ko lang na may alam siya. At ikaw, may narinig akong pangalan. Kanino? Isang foundation. San Ignacio Development Trust. Hindi nagsalita si Veronica ngunit kumunat ang noo niya. Alam niya ang pangalang iyon. Lumang charitable foundation iyon ng ama niya, ginagamit noon sa scholarship, relocation projects, at minsan sa political donations na kailangang magmukhang malinis. Pero halos tulog na ang foundation na iyon sa papel sa nakaraang ilang taon. Bakit? Tanong niya. Sabi ni Renato, kung hindi raw nila makuha ang updated will, may mas mahalagang dokumento pa silang dapat hanapin. Board instruction daw iyon na naka-attach sa trust assets. Hindi na siya sumagot. Sa isip niya, mabilis na gumalaw ang mga koneksyon. Kapag may trust, may benepisyaryo. Kapag may attached instruction, maaaring hindi lang simpleng hatian ng shares ang laman ng nawalang dokumento. Posibleng may kondisyon. Posibleng may pangalan ng taong hindi nila inaasahan. Posibleng may dahilan kung bakit hindi lang pamilya kundi pati board at mga fixer sa paligid ng kumpanya ay biglang nangangagat. Habang bumabaybay ang sasakyan sa C5 at papasok sa mas masikip na bahagi ng Pasig, nagbago ang tanawin mula sa mga gusaling salamin at malinis na harapan tungo sa mga pagawaan, vulcanizing shop, mga tarp na napudpod sa ulan, at mga kalsadang hindi bagay sa mga lalaking nakalong sleeves na nanginginig sa loob ng air-conditioned na kotse. Bumagal ang traffic. Sa gilid, may nag-iihaw ng atay at isaw. Pumasok sa kotse ang manipis na usok ng bahagyang ibinaba ng driver ang bintana para makipag-usap sa enforcer. May tricycle na halos damaykit sa pinto. May batang tumawid na may hawak na yelo. Sa ganitong lungsod lumaki ang negosyong Villanueva sa pagitan ng legal at diskarte, luho at dumi, permit at lagay. Dito lang po ba, ma'am? Tanong ng driver habang tinitingnan ang pin na ipinadala ni Gabriel. Hanggang kanto lang, sabi ni Veronica. Patayin mo makina. Huwag kang aalis. Kapag hindi kami bumalik sa loob ng 30 minuto, tawagan mo si Damian. Huwag pulis.
Nagkatinginan sa rearview mirror ang driver at si Gabriel. Hindi na nagtanong ang una. Sa pamilya nila, ang mga driver at kasambahay ay parang tahimik na archive ng katotohanan. Naririnig ang lahat, alam ang lahat, pero ang totoong marunong mabuhay ay marunong ding hindi magsalita kung kailan dapat. Bumaba sila sa tapat ng isang lumang warehouse na may bakod na kalawangin at gate na kalahating nakabukas. Sa labas, may dalawang container van na hindi malinaw kung gamit pa o iniwan na lang para mabulok. Sa di kalayuan, umaalingasaw ang ilog, mabigat at maitim ang amoy, halo ng putik, kemikal, at mga bagay na itinapon ng mga taong walang oras magtanong kung saan napupunta ang dumi basta mawala sa harap nila. Humigpit ang hawak ni Veronica sa bag niya. Hindi siya armado, pero may maliit siyang voice recorder sa loob, at may isa pang teleponong hindi alam ni Gabriel. Mauuna ka, sabi niya. Umusad si Gabriel, mabagal sa una, saka mas tuloy-tuloy nang mapansing wala namang bantay sa bungad. Umuugong ang bubong na yero sa init ng hapon. Sa loob, makulimlim kahit tirik ang araw sa labas. May mga lumang kahon, sako, sirang office chair, at mesa na puno ng alikabok. May amoy ng amag, lumang papel, at tabako. Renato, tawag ni Gabriel, mahina pero sapat para bumalik ang echo sa maluwang na espasyo. Walang sumagot, umusad si Veronica, bawat hakbang ay maingat, nakikinig sa sarili niyang sapatos sa sementong sahig. Sa bandang likod, may isang pinto na bahagyang nakabukas. May ilaw sa ilalim. Inunahan na niya si Gabriel doon at itinulak ang pinto. Ang sumalubong sa kanya ay hindi si Renato kundi isang maliit na opisina na parang pansamantalang ginawa para sa ilegal na negosyo. May folding table, printer, lumang desktop, styro cup ng kape, at sa ibabaw ng mesa ay isang open folder. Lumapit siya. Mga kopya ng title, survey maps, transfer deeds, at sa ibabaw ng lahat, isang litrato ng lupa sa Bulacan na may pulang bilog sa gitna, parang may minamarkahang mahalagang bahagi. Kinuha niya ang isang dokumento at mabilis na binasa. San Ignacio Development Trust, Beneficiary Assignment Subject to Private Codicil. Napahigpit ang hinga niya. Gabriel. Lumapit ito sa likod niya at napamura ng marahan nang makita ang folder. Si Renato ang may hawak nito. At wala siya rito. Ngunit bago pa makatugon si Gabriel, may narinig silang kaluskos sa labas ng pinto. Hindi malakas, hindi dramatic, iyong simpleng tunog ng sapatos na tumama sa natapong tornilyo. Sa isang iglap, sinara ni Veronica ang folder at umatras. Pumasok ang isang lalaki na suot ang uniforme ng hotel waiter na nakita niya noong nakaraang gabi, ngunit wala na ang tray, wala na ang anyong staff. Nakatayo lang ito roon, payat, maitim, mga matay sanay magmasid. Sa likod niya, lumitaw rin ang isa pang pamilyar na mukha. Si Lea, ikaw, halos pabulong na sabi ni Veronica, hindi sa pagkasindak kundi sa bilis ng pagtakbo ng isip niya. Nakasuot si Lea ng simpleng blouse at slacks, walang corporate polish, ngunit tuwid ang tindig. Pasensya na, ma'am, sabi nito. Hindi ko po kayo pwedeng hayaan mag-isa rito. Ang waiter naman ay maingat na isinara ang pinto. Hindi ako waiter, sabi niya. Former NBI, ngayon private investigator. At bakit parang lahat ng tao sa paligid ko may sikreto? Tanong ni Veronica, ngunit ang boses na hindi mataas. Mas mapanganib kapag mababa ang timpla niya. Sino ang nag-utos sa inyo? Ako, sagot ni Lea. Noong nagsimula po akong makakita ng irregularities sa internal approvals, sinubukan kong ipaabot sa legal, pero hamarang ang office ni Renato. Nung mamatay si Don Severino, may nagtanggal ng access logs sa files. Doon na ako nagduda na mas malaki na ito sa simpleng power play. At hindi mo sinabi sa akin. Kasi, ma'am, sagot ni Lea, kumikislap ang luha ngunit hindi bumabagsak, hindi ko alam kung sino sa paligid ninyo ang kasabwat. Pati po kayo noon, hindi ko sigurado kung poprotektahan ninyo ang kumpanya o ang asawa ninyo. Tumama iyon ng diretso kay Veronica. Hindi siya sumagot agad. Dahil totoo, kung ilang linggo ito nangyayari at nalaman niya ng mas maaga, malamang pinili muna niyang iligtas ang imahe ni Gabriel habang hindi pa buo ang ebidensya. Ang katotohanan, gaano man siya katalino, ay may sarili ring pagkamaramot. Nasaan si Renato? Tanong niya sa investigator. Malamang paparating. Minamanmanan namin itong lugar mula pa kagabi. May nagdala ng mga kahon madaling araw.
Bakit hindi ninyo sinunggaban? Dahil may mas gusto kaming mahuli kaysa sa messenger. Bago pa matapos ang paliwanag, tumunog ang gate sa labas. May sasakyang pumasok. Lahat sila ay natigilan, halos sabay-sabay na bumaling sa manipis na bintana ng opisina. Mula roon, nakita nila ang itim na sedan na dahan-daang huminto sa gitna ng warehouse. Bumaba si CFO Renato Sarmiento, suot ang long sleeves na planchado pa rin kahit hapon na, at kasama niya ang isang lalaking mataba, kalbo sa unahan, nakasuot ng polo barong na hindi maitago ang ugaling politiko kahit wala sa City Hall. Nakilala agad ni Veronica, Konsehal Arturo Baines ng Bulacan, matagal ng fixer sa land conversion at permit approvals. Nainis siya sa sarili. Siyempre lupa. Laging bumabalik sa lupa ang pinakamalalaking gyera sa pamilyang may negosyo. Anong koneksyon niya rito? Bulong niya. Bulacan property, sagot ng investigator. Mukhang iyon ang totoong hinahabol. Hindi lang shares. Naramdaman ni Veronica na parang biglang lumiwanag ang ilang piraso. Ang trust, ang beneficiary assignment, ang codicil, ang foundation. Ang ama niya na hilig magtago ng tunay na laro sa likod ng ibang papeles. Posibleng ang updated will ay hindi lang tungkol sa hatian ng kumpanya. Posibleng may nakatagong lupang mas mahalaga kaysa sa lahat ng deklaradong asset marahil dahil iyon ang magiging sentro ng susunod na township, o may mineral rights, o may access sa bagong expressway. Sa negosyong Pilipino, ang mana ay hindi lang salapi, ito'y lokasyon, permit, at timing. May audio kayo? Tanong niya. Tumango si Leia at inangat ang maliit na recording device sa bulsa niya. Simula pa po nang pumasok tayo. Hindi na hinintay ni Veronica ang payo. Binuksan niya ang pinto at lumabas sa mas malawak na espasyo ng bodega. Ang takong naiyay tumatama sa semento ng may tiyak na ritmo na agad nagpalingon kay Renato. Sa unang segundo, nakita niyang namutla ito. Sa ikalawa, bumalik ang karaniwang maskara ng taong sanay gumawa ng palusot. Ma'am Veronica, sabi nito, pilit na kangiti. Hindi ko inasahang kayo ang magsinungaling ka ng maikli lang, putol niya. Mainit, napatingin si Konsehal Baines sa kanya, pagkatapos kay Gabriel, saka kay Renato. Ang tingin ng politiko ay laging kalkulasyon, sino ang may hawak ng media, sino ang may hawak ng pera, sino ang may hawak ng eskandalo. Mukhang family matter ito, sabi ng konsehal, paatras ng kaunti. Baka mas mabuting umupo ka dyan, sabi ni Veronica nang hindi tumitingin sa kanya. Nakapagtataka kung paanong ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging nasa pinakamalakas na sigaw. Minsan nasa boses na sanay sundin. Kahit si Baines ay napahinto. Lumapit si Renato, bahagyang nakataas ang mga palad. Ma'am, may mga bagay po kasing hindi ninyo nauunawaan tungkol sa trust. Subukan mong ipaliwanag. Magsimula tayo sa bakit mo ginamit ang asawa ko. Sunod, bakit mo gustong idiin si Damian? Tapos sabihin mo kung nasaan ang updated will. Nang marinig ang pangalan niya, humakbang si Gabriel pasulong. Renato, tapos na ta. Tiningnan siya ni Renato, at sa unang pagkakataon ay nagpakita ng tunay na galit ang mukha nito. Tapos na, ngayon mo sasabihing tapos na. Noong ikaw ang lumalapit para takpan ang utang mo, hindi ka naman moralista. Kumirat ang panga ni Gabriel. Huwag mo akong idamay sa buong plano mo. Buong plano. Halos matawa si Renato. Akala mo ba kaya kung galawin ang trust nang walang basbas ng isa sa pamilya? Napatingin si Veronica kay Elena sa isip, parang biglang nagkaroon ng hugis ang mga day she got feeling lang. Ngunit hindi pa sapat ang kutob. Kailangan niya ng salita, kailangan niya ng pagkakamaling may lalabas sa recorder. Kanino? Tanong niya. Sino sa pamilya? Natahimik si Renato. Ang manipis na ingay ng trapiko sa labas ay biglang tila lumayo. Maging ang ilog ay parang tumigil sa pag-amoy. Sa ganitong sandali nasusukat ang tibay ng sinungaling kung alin ang pipiliin niyang iligtas, ang sarili ba o ang amo. Masyado kayong kampante dahil kayo ang legal daughter, sabi ni Renato sa wakas, tumutulo ang pawis sa gilid ng templo niya. Pero hindi ninyo alam kung gaano kaingat ang ama ninyo sa huli niyang mga buwan. Nagbago ang isip niya. Kanino? Ulit ni Veronica. Umangat ang tingin ni Renato diretso sa kanya, saka bahagyang ngumiti, iyong ngiting hindi na pagtatago kundi pagsaksak. Hindi sa inyo mapupunta ang pinakamahalagang iniwan niya. At alam iyon ni Elena. Nag-init ang buong katawan ni Veronica ngunit hindi siya kumurap. Sa likod niya,
Narinig niya ang marahas na paghinga ni Gabriel at ang munting galaw ni Lea na tila handang sumingit kung may sumabog. Nasaan ang dokumento? Tanong niya. Late na para habulin ninyo, sagot ni Renato. Nakapag-file na ang unang set ng transfer papers. Kapag lumabas ang codicil, magmumukha kayong lahat na walang alam sa tunay na gusto ni Don Severino. At ano ang tunay niyang gusto? Bago sumagot si Renato, may panibagong boses na galing sa bungad ng warehouse. Na tumigil na kayong lahat sa pag-aastang kayo lang ang may karapatan. Sabay-sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Elena, naka-sunglasses kahit makulimlim ang loob, at sa likod niya ay si Damian, halatang bagong yosi at bagong inis, ang mga kamay nakapasok sa bulsa na parang siya pa ang nabugabog sa sariling kwento. Bumaba ang salamin ni Elena at lumantad ang malamig niyang mga mata. Kung magsisiraan kayo, sabi niya, siguraduhin ninyong kumpleto ang impormasyon. Kung magsisiraan kayo, sabi niya, siguraduhin ninyong kumpleto ang impormasyon. Hindi gumalaw si Veronica sa unang segundo. Hindi siya lumapit, hindi humurong. Tinitigan lang niya si Elena na para bang sinusubukang alalahanin kung ilang beses sa mga nakaraang taon niyang nakaharap ang babaeng ito nang hindi talaga niya nakita. May mga taong hindi malakas magsalita pero unti-unting inaangkin ang silid sa pamamagitan ng tiyaga, tiyempo, at kawalan ng hiya. Ganoon si Elena. Nakatayo ito sa gitna ng maruming warehouse na parabang iyon ang natural nitong entablado, na parabang bagay sa puting blouse niya ang amoy ng alikabok, lumang yero, at ilog na may bahid ng kemikal. Sa likod nito ay si Damian na nakasimangot, nakatingin muna kay Renato, pagkatapos kay Gabriel, pagkatapos kay Veronica, at sa huli kay Elena na parang gusto niyang mainis pero hindi pa niya alam kung kanino ilalapat ang buong galit. How did you find US? Tanong ni Veronica. At kahit Tagalog ang daloy ng isip niya, Ingles ang lumabas, gaya ng madalas kapag ang kontrol ay kailangang mas lalong higpitan. Si Damian ang sumagot, tinawagan ako ng driver mo. Tapos si Lea, hindi marunong magsinungaling sa phone kapag ako ang kausap. Kumaibat ang bibig ni Lea ngunit hindi nagsalita. At bakit mo siya isinama? Tanong ni Veronica, diretso kay Damian, ngunit ang dulo ng tanong ay para kay Elena. Kasi, sagot ni Damian, kung totoong tungkol ito sa codicil, mas mabuti nang marinig nating lahat sa iisang lugar kaysa magkampihan pa sa bahay na parang mga tanga. Si Elena ay dahan-daang naglakad papasok, ang takong naiyay matinis ang tunog sa semento. Bawat hakbang ay may uri ng pagtitipid na hindi pagtitipid sa takot kundi sa emosyon. Huminto siya sa tabi ng folding table at pinasadahan ng tingin ang mga dokumento. Hindi siya nagtaka. Iyon ang unang bagay na napansin ni Veronica. Walang gulat sa mukha, walang pagkalito. Parang tao lang na nahanap na rin sa wakas ang paper trail na matagal nang alam na umiiral. Magsimula ka na, sabi ni Veronica. At mag-ingat ka. Isang maling salita, sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng estate nang hindi dadaan sa media. Ngumiti si Elena, maliit lang. Nakakatuwa ka talaga kapag sugatan. Lalong gumaganda ang diction mo. Huwag mo akong inisin. Hindi kita iniinis. Pinapaalala ko lang na hindi ka nag-iisang marunong sa larong ito. Inalis ni Elena ang sunglasses at ipinatong iyon sa mesa. Ang mga mata na hindi malungkot, hindi rin palaban. Iyon ang pinakamasamang uri ng matasanay nang makakita ng gulo at hindi na nahihilo rito. Ang codicil, sabi niya, ay ginawa 3 buwan bago mamatay ang asawa ko. Hindi niya sinabi ang buong laman sa akin. Pero sinabi niya kung bakit niya binago ang orihinal na plano. Tumaas ang kilay ni Damian. Asawa mo, ngayon mo lang naisip tawaging asawa sa harap namin. Hindi siya pinansin ni Elena. Alam ninyo namang hindi nagtiwala ang ama ninyo sa kahit sino nang tuluyan siyang tumanda. Lalo na nang magsimula ang tahimik na agawan sa board. Nakita niyang may mga papeles nang umiikot. May mga lupa nang ina-assess. May mga utang na itinatago. May mga relasyon na ginagamit. Dito siya sandaling tumingin kay Gabriel. Hindi ito nakasagot. Nasa mukha na ang kahihiyang nilalabanan pa rin ng instinct na magtanggol sa sarili. Kaya gumawa siya ng hiwalay na instruction sa San Ignacio Development Trust. Hindi lang iyon tungkol sa charitable assets. Ginamit niya iyong sisidlan para sa isang bagay na ayaw niyang dumaan sa regular probate agad. Anong bagay? Tanong ni Veronica. Bulacan, sabi ni Elena. 200 ektarya na tahimik niyang kinonsolida sa loob ng 14 na taon gamit ang iba't ibang corporate vehicles.
Hindi nakapangalan diretso sa Villanueva Holdings. Hindi rin naka-attach sa personal estate niya sa mga lumang declaration. Alam niyang kapag lumabas iyon ng hindi handa ang mga papel, kakainin kayo ng mga kaalyado ninyong politiko, developers, at sarili ninyong board. Umikot ang dila ni Veronica sa loob ng pisngi niya. 200 ektarya. Hindi simpleng lupain. Empire City yun. Township, Logistics Corridor, Industrial Park. Anumang may tayo roon sa tamang panahon ay kayang baguhin ang balance ng kapangyarihan sa buong kumpanya. At kanino niya iiwan? Tanong ni Damian, pero halatang hindi iyon curiosity lang. May halong takot. Sa lahat ng pagkukulang niya, isa lang ang palaging masakit sa kanya, ang pakiramdam na kahit anak siya, lagi siyang huli sa pagpili ng ama. Umabot si Elena sa isang dokumento sa mesa at marahang itinulak iyon pabalik. Ang alam ko, hindi sa isang tao, kundi may kondisyon. Anong kondisyon? Sabi ni Veronica, na ang makakakontrol sa trust assets ay ang sinumang makakapagpatunay na siya ang hindi kasali sa tangkang paglustay sa kumpanya bago ang probate. Napatawa si Damian ng mapait. Parang game show ng mayayaman. Hindi, sagot ni Elena. Mas masahol. Character test ng taong hindi naman marunong magmahal ng walang kapalit. Naging mabigat ang hangin. Sa di kalayuan, may tumahol na aso sa labas ng warehouse, at may tricycle na dumaan sa kalsada na may maingay na tambutso. Napakalayo ng ordinaryong buhay, na para bang ibang bansa ang lampas ng gate. Hindi mo pa rin sinasagot ang pinakamahalagang tanong, sabi ni Veronica. Alam mo bang ninakaw ang dokumento? Alam kong may magtatangkang kunin. At wala kang ginawa, may ginawa ako, sagot ni Elena, saka tumingin kay Renato. Hindi ko lang sinabi sa mga tamang tao. Napatitig si Renato. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang kontrolado. Madam, hindi ito ang usapan. Wala ka sa posisyon para magreklamo tungkol sa usapan, malamig na sagot ni Elena. Ang trabaho mo ay protektahan ng kumpanya, hindi magnakaw mula rito. Si Veronica ay unti-unting nakabuo ng mas mapait na larawan sa isip. Ikaw ang nagpakalat ng ideya na kay Damian isisisi ang pagkawala ng will. Umangat ang baba ni Elena ng bahagya. Hindi, pero hinayaan mo. Oo, tumahimik si Damian, at sa katahimikang iyon parang mas lumakas ang ugong ng init sa bubong. Ilang sandali siyang hindi nagsalita, pagkatapos ay napangiti ng walang saya. So lahat kayo, somehow, tanggap na okay lang akong gawing tanga. Ganoon ba? Damian, huwag mo akong Damian Ann, ate. Humakbang siya palapit kay Elena. Simula bata tayo, ikaw na ang matino, ako na ang pasaway. At tuwing may kailangang isakripisyo para mukhang malinis ang apelyido natin, laging pwede akong itulak kasi believable. Ang saya, di ba? Kasi iinom ako, makikipag-away, magwawala. So kung may magnanakaw, ako. Kung may eskandalo, ako. Kung may kailangang masunog sa public opinion, ako. Hindi sumagot si Veronica dahil bawat salita ay tumatama. Totoo, hindi man siya ang nagdisenyo, matagal siyang nakinabang sa narrative na iyon. Si Damian ang convenient na kapatid. Ang reckless. Ang disposable. Huminga ng malalim si Elena. Hinayaan kong isipin ni Renato na pwedeng si Damian ang maging smokescreen dahil gusto kong lumabas ang tunay na galaw ninyo. Ninyo, putol ni Veronica. Huwag mo akong isama sa plural ng mga magnanakaw. Kahit hindi ka kumuha ng dokumento, pinayagan mong ang lalaki sa bahay mo ang humawak ng pera at access ng hindi mo lubos na tinitingnan. Iyon ang kasalanan mo. Tumigas ang mukha ni Veronica. Minsan, ang pinakamasakit na insulto ay iyong may halong totoo. Sumingit si Gabriel, halatang hindi na matagalan ang sariling pagkakabuyangyang. Hindi niya alam. Ako ang lumapit kay Renato. Dahil may utang ka, sabi ni Damian. At may kabit kang pinsan namin. Napayuko si Gabriel. Oo, at naisip mong magandang idea na nakawin ang leverage ng asawa mo. Hindi ko gustong nakawin. Pakiusap, sabi ni Damian, huwag mo na kaming bastyusin ng maling words. Nakawin ang tawag dun. Lumapit si Leia kay Veronica at halos pabulong na nagsabi, Ma'am, malinaw sa recording. Tumango si Veronica ng bahagya. Hindi niya inalis ang tingin kay Elena. Nasaan ang codicil? Sa pagkakataong ito, hindi agad nakasagot si Elena. Umikot ang dila nito sa loob ng pisngi at bahagyang tumingin sa gilid, sa warehouse opening, sa liwanag na pumapasok,
sa mga lumulutang na alikabok na parang maliliit na lihim na ayaw lumapag. Hindi ko hawak ang original, sabi niya sa wakas. Pero alam ko kung sino ang may kopya. Sino? Hindi tao. Lugar. Huwag mo akong paikat-ikutin. Sa lumang bahay sa San Rafael, sabi ni Elena. Iyong rest house na ipinahinto niyang iparenovate 5 taon na ang nakalipas. May safe room sa likod ng chapel. Doon niya dati itinatago ang mga hindi niya gusto sa bangko. Kumunat ang noo ni Damian. May chapel. Oo, sagot ni Elena. Hindi ka kasi sama-sama sa probinsya ng hindi lasing o tulog. Humakbang si Renato. Hindi ninyo mapapatunayan iyan. Napalingon si Veronica sa kanya, at may kakaibang gun sa kilos niya ngayon, iyong uri ng katahimikang dumarating kapag ang galit ay lumipat na sa mas malamig na anyo. Hindi ko kailangan munang patunayan. Kailangan kong makita. At kapag nakuha ko ang kopya, ikaw ang unang mahuhulog. Hindi niyo ako kaya, sabi ni Renato, ngunit kulang na sa tindig ang boses. Marami akong hawak. Lahat ng magnanakaw iyan ang huling sinasabi bago magmakaawa, sagot ni Damian. Lumapit siya ng mas malapit kay Renato, dibdib sa dibdib halos, at sa unang pagkakataon mula nang dumating, wala ni Katie ting napilyo sa mukha niya. Sabihin mo nga, pare. Ilang beses mo akong planong ibaon? Ilang report ang pinagawa mo? Ilang tao ang binayaran para lumabas na gumagamit ako ng corporate funds? Kasi kung iisa-isahin natin, baka dito palang maubos na buhok mo. Umatras ka, sabi ni Renato, pero umatras rin ito ng kalahating hakbang. Hindi, sabi ni Damian. Ikaw ang aatras. Saglit na inisip ni Veronica na pigilan ang kapatid, ngunit hindi niya ginawa. May bahagi sa kanya na gustong makita si Renato na maramdaman kahit kaunti ang bigat ng takot na ilang buwan nitong ipinamahagi sa iba na parang company memo. Ngunit mas mahalaga pa rin ang oras. Tama na, sabi niya. Leah, kunan mo ng litrato lahat ng nasa mesa. Investigator, siguraduhin mong walang aalis dito nang walang kopya ng IDs at plate numbers. Damian, lumayo ka. Bakit ako? Kasi ikaw ang pinakamadaling iframe kapag may santukan. Napangiti siya ng kaunti, pagod na pagod, at iyon lang marahil ang pinakatapat na lamang na naibigay niya sa kapatid sa loob ng mahabang panahon. Napansing si Damian ang unang nakaramdam nito dahil umayos ang panga niya at marahang umurong. Si Elena na may tumingin kay Veronica ng kakaiba, parang sinusukat kung ang babaeng ito ay nananatili pa ring anak ng amang tinuruan ng kontrol o may bagong bitak na magpapabago sa laro. Kapag pumunta tayo sa San Rafael, sabi ni Elena, hindi pwedeng sabay-sabay. May mga mata pa rin si Renato. At si Arturo napalingon sila sa kinatatayuan ng konsehal, na kanina patahimik, pawis na pawis, pinipisil ang cellphone na tila naghahanap ng tamang i-text. Wala ako rito, sabi nito kaagad, kapos ang yabang. Business discussion lang ito. Mali, sabi ni Veronica. Conspiracy na ito. MS, Villanueva. Huwag naman tayong padalos-dalos. Marami tayong maaaring pag-usapan, alam mo ang nakakainsulto sa inyo. Putol niya. Akala ninyo lahat na ayos sa usapan basta may presyo. Nilapitan niya ang konsehal hanggang naamoy niya ang pinaghalong aftershave at pawis nito. Hindi mo siguro naiintindihan na mas nakakatakot ang taong nawalan na ng ilusyon kaysa sa taong nawalan ng pera. Umiwas ng tingin si Arturo. Sa gilid, tumunog ang cellphone ni Veronica. Si Leah ang unang tumingin. Ma'am, sabi nito, galing sa IT. May partial trace, disposable SIM, pero ang tower ping ng text kanina ay malapit lang dito sa area ng warehouse. Bumigat ang mukha ng lahat. Ibig sabihin, ang nagbanta ay malapit. Maaaring isa sa nasa paligid nila. Maaaring may isa pang hindi nakikita. Kusang napatingin ang investigator sa may pinto at saka sa mga nakatambak na kahon sa dulong bahagi ng bodega. May iba pa rito, sabi nito, saka agad kumilos. Naramdaman ni Veronica ang biglang paninikip ng sikmura. Hindi iyong takot sa pananakit ang pinakaunang damapo sa kanya, kundi ang nakakainis na katotohanan ng kahit anong yaman, sa ganitong eksena pantay-pantay kayong lahat sa posibilidad na masorpresa. Dumukot siya ng telepono sa bag at mariing pinindot ang emergency call kay Damian's driver sa labas, ngunit bago pa niya mailapat sa tenga, may malutong nakalabog na nanggaling sa likod ng mga kahon. Sabay ang paglingon nila, may isang lalaking nadulas mula sa pinagtataguan, hawak ang maliit na kamera,
at nang mahuli ang mata nito sa kanila ay agad itong tumakbo palabas ng side opening. Hoy! Sigaw ng investigator at humabol. Sumunod si Damian nang hindi nagpapalim, gaya ng inaasahan. Damian! Sigaw ni Veronica, ngunit huli na. Tumakbo na rin palabas ang kapatid, mabilis, galit, buo ang hakbang na parang sa wakas ay may hugis na ang lahat ng mga taong dapat niyang paglabasan ng puot. Punyeta! Bulong niya at sumunod. Ang init sa labas ay mas mabigat kaysa sa loob. Pumasok agad sa ilong niya ang amoy ilog at usok. Sa gilid ng warehouse, nakita niyang nagkakagirian sa putikan ng investigator at ang lalaking may camera, habang si Damian ay hinablat ang strap nito at halos mapunit iyon sa lakas. Bitawan mo ako! Sigaw ng lalaki. Sino ka? Bulyo ni Damian. Media. Bayaran. Sinong nagutos sa'yo? Walang sumagot. Pilit ko makawala ang lalaki. Nang makalapit si Veronica, napansin niyang bata pa ito, wala pang 30 marahil, payat, may tato sa braso, mukhang hindi sanay sa totoong komprontasyon kundi sa pagtatago at pagkuha ng kuha. Sa isang iglap, tumakbo palabas si Gabriel at pinigilan si Damian bago pa tuluyang masakal ang lalaki. Tama na, sigaw niya, mapapatay mo siya. Baka kailangan, sagot ni Damian, namumula ang mukha. Tumigil ka nga, sa likod nila ay dumating sina Elena at Lea. Ang konsehal ay hindi lumabas. Si Renato ay sumunod ng mabagal, waring naghahanap ng pagkakataong makalusot. Ibigay mo ang camera, sabi ni Veronica sa lalaki. Nanginginig ang kamay nito habang hawak pa rin ang device. Hindi ko pwedeng mas gusto mo bang sa presinto natin pag-usapan. Hindi niya sinigawan. Lalong ninerbiyos ang lalaki. Dahan-dahan niyang binitiwan ang camera. Kinuha ni Lea at mabilis na sinilip ang laman. Ma'am, sabi nito, may kuha mula pa kagabi sa hotel. May footage rin dito ng pagdating natin ngayon. Napahigpit ang panga ni Veronica. Sino ka? Sa wakas, nanghihina ng sagot ng lalaki. Freelance lang po, kinontrata lang ako. Nang sino? Tumingin ito kay Renato, isang segundo lang ngunit sapat. Minsan, hindi mo kailangan ng kumpisal. Kailangan mo lang ng direksyon ng mata. Tangi na mo, bulalas ni Damian at muli sanang susugod, pero pinigil na siya ni Gabriel at ng investigator. Sa awkward at maruming gulo ng gilid ng warehouse, sa init na dumidikit sa balat at sa putik na humahawak sa sapatos, naramdaman ni Veronica ang pagod ng ilang taon na hindi naman talaga sa araw na ito nagsimula. Hindi ngayon lang niloko si Veronica. Hindi ngayon lang pinagtakpan ng lalaki dahil may pakinabang. Hindi ngayon lang ginamit si Damian bilang convenient na kalat. Hindi ngayon lang tumahimik si Elena para iligtas ang timing niya. Ngayon lang nagsabay-sabay. Iyon ang kaibahan. At sa sabay-sabay na iyon, wala nang pwedeng i-deny ng buo. Inabot niya kay Lea ang camera. I-secure mo lahat. Dalhin mo sa cloud at sa external copy. Ipadala mo ang duplicate sa personal email ko at kay Attorney Briones. Hindi na tayo maghihintay. Tumingin siya kay Elena. Pupunta tayo sa San Rafael ngayong gabi. Hindi ligtas sa gabi, sabi nito. Mas hindi ligtas bukas. Tumingin si Elena kay Damian na hinihingal pa rin, sa putik sa laylayan ng pantalon nito, sa galit na hindi pa nawawala. Kapag nakuha natin ang codicil, sabi niya, hindi lang si Renato ang masusunog. Sanay na kami, sagot ni Damian bago pa makapagsalita si Veronica. Ngunit si Veronica mismo ay hindi nakasing tiyak ng boses niya ang loob niya. Dahil ang tunay na kinakatakutan niya ay hindi na kung sino ang magnanakaw. Ang tunay na kinakatakutan niya ay ang posibilidad na ang ama niya, kahit sa huli, ay gumawa na naman ng testong ang mga anak niya ay hindi tagapagmana kundi mga kalahok lang sa isa na namang malupit na pagsusulit. At kung sino man ang manalo, may kapatid na tuluyang mawawala. At kung sino man ang manalo, may kapatid na tuluyang mawawala. Hindi agad sumagot si Elena. Sa halip ay tumingin siya sa maputik na gilid ng sapatos niya, saka sa ilog na hindi nila kita ng buo pero naamoy sa bawat bugso ng hangin. Parang may binibilang siya sa loob ng isip niya, mga taon marahil, mga pagkakataong pwede sana niyang sinabi ang totoo pero hindi, mga gabi sa iisang bubong kasama ang mga anak ng lalaking pinakasalan niya nang hindi kailanman naging tunay na bahagi ng pamilya kahit nasa hapag siya, nasa retrato, nasa testamento. Lahat naman may nawawala, sabi niya sa wakas. Ang kaibahan lang, may iba na maagang nasasanay. Bumaba ang tingin ni Veronica sa putik na kumapit sa laylayan ng slacks niya.
Gusto niyang banatan ang madrasta ng isang sagot na matalim, iyong tipong kayang pumatay ng usapan sa isang iglap, pero pagod na ang dila niya sa pagtatanggol sa sarili. Mas mahirap aminin, pero mas totoo, may bahagi sa kanya na natatakot sa susunod na makikita nila sa San Rafael hindi dahil sa dokumento, kundi dahil baka mapilitan siyang harapin ang bersyon ng ama niyang hindi niya kinayang intindihin habang buhay pa ito. Aalis tayo in 15 minutes, sabi niya kay Leia. Ayusin mo ang copies. Ipadala mo rin sa private email ni Attorney Briones pero huwag ka munang tumawag. Kapag tumawag siya, saka ko kakausapin. Yes, ma'am, sagot ni Leia, bagaman halatang gusto nitong magtanong pa. Ang investigator ay abala sa pagtali ng mga kamay ng freelancer gamit ang plastic tie na nakuha mula sa loob ng sasakyan. Nang sumubok muling pumalag ang lalaki, isang tingin lang mula kay Damian ang nagpatahimik dito. Hindi na sumisigaw si Damian ngayon. Mas delikado ang katahimikan niya. Ang dibdib na iyay mabilis pa rin ang taas-baba ngunit ang mga mata na iyay bumalik na sa karaniwang anyo nitong mapaglaro sana kung ibang araw, maliban ngayong worry may nalaglag na anino sa loob. Anong gagawin natin dyan? Tanong ni Gabriel, bahagyang itinuro ang freelancer. Dadalhin siya sa safe place, sagot ng investigator. May statement siya mamaya, on video. At si Renato? Tanong ni Veronica. Napalingon silang lahat sa warehouse entrance. Wala na roon ang CFO. Ang pinto ng sedan sa gitna ng bodega ay bukas na, ngunit ang may-ari nito ay wala sa paligid. Naramdaman ni Veronica ang biglang init sa batok. Nasaan siya? Tanong niya, mas mababa ang boses. Kumilos si Damian agad, tiningnan ang likod ng warehouse, ang gilid ng gate, ang pagitan ng mga container van. Putanjay na, bulong niya, nakasingit, hayaan na muna, sabi ni Elena, na ikinagulat nilang lahat. Mas mahalaga ang codicil. Talaga, matalim na tanong ni Veronica. Baka sa susunod sasabihin mo rin na hayaan na muna ang lahat ng taong tumulong magnakaw sa atin basta mauna ang gusto mo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Elena, ngunit nakita ni Veronica ang bahagyang pagkislat ng panga nito. Kung hindi mo makuha ang dokumento ngayong gabi, sagot nito, magiging kwento na lang ang lahat ng moral outrage mo. Si Renato ang unang aakyat sa media, sa board, sa mga politiko. Siya ang magdidikta ng version. Hindi sapat ang galit mo kung mauunahan ka ng papeles. Tumigil si Veronica. Muli na namang tinamaan ng nakakainis na tama ng babaeng ito. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang tauhan nilang nagkakandara pa sa pag-secure ng ebidensya. Si Gabriel na tila gusto nang magsuka sa sobrang tensyon. Si Damian na naglalakad ng pabalik-balik habang pinupunasan ng putik sa kamay gamit ang panyo na lalo lang nadudumihan. At si Leia na hindi na halos humihinga ng maayos sa pagmamadali pero nananatiling matalas ang isip. Lahat sila ay nasa iisang eksena, ngunit hindi iisang panig. Sa pamilya nila, kahit pare-pareho kayong humahawak sa lubid, hindi ibig sabihing iisa ang direksyong hinihila ninyo. Fine, sabi niya sa huli. 2 sasakyan. Mauna ako, si Damian, at si Leia. Susunod kayo ni Elena. Hindi sasama si Gabriel. Umangat agad ang ulo ng asawa niya. Ano? Hindi ka sasama. May karapatan akong wala ka ng karapatan sa gabing ito. Malinaw ang pagkakabitaw niya sa bawat salita, parang isa-isa niyang inilalapag ang mga buto ng kung anong natira sa kasal nila sa malamig na sahig. Babalik ka sa Makati. Mananatili ka sa condo unit sa Company Tower. 2 security ang magbabantay sa labas. Hindi ka papasok sa office. Hindi ka lalapit sa kahit sinong board member. Hindi ka rin tatawag kay Sofia. Bahagyang umurong si Gabriel, parang nasampal ng walang kamay. You can't order me like an employee. Mas mababa pa roon ang posisyon mo ngayon sa akin. Natahimik siya. Hindi siya tumingin kay Damian, pero naramdaman niyang gusto nitong magsalita ng mas masama pa. Sa halip, si Elena ang nagsingit. Isama mo na siya. Napalingon si Veronica. Huwag mo akong utusan. Hindi kita inuutusan, sabi ni Elena. Pinapaalalahanan lang kita. Kapag naiwan mo siya, may 2 posibilidad. Una, tatakbo siya. Ikalawa, kakalad ka rin siya ni Renato sa sarili niyang kwento. Mas magandang harap-harapan mo siyang minomonitor. Napapikit si Veronica ng saglit. Tama na naman. Nakakapagod maging tama ang taong ayaw mong pakinggan. Sasama ka, sabi niya kay Gabriel nang hindi na siya tinitingnan. Pero sa isang kondisyon. Isang mali, isang lihis, isang tawag na hindi ko alam,
at ibibigay kita mismo kay Briones ng may kasamang audio, video, at oras ng bawat kalokohan mo. Naiintindihan ko, mahina nitong sagot. Huwag mo akong kausapin na parang may natira pang dapat intindihin. Nagsimula ang biyahe bago lumubog ng buo ang araw. Sa unang sasakyan, si Veronica ang nasa likod, katabi si Leia. Sa harap ay si Damian, nakababa ng kaunti ang bintana kahit mainit, para raw may totoong hangin at hindi amoy ng leather at recycled lamig lang ang nalalanghap. Ngunit ang pumasok sa kanila ay halo ng alikabok, tambucho, at minsang usok ng nagtitindang barbecue sa gilid ng kalsada. Hindi iyon nakapagpakalma. Sa dashboard, ang oras ay dahan-daang tumatak, bawat minutong lumilipas ay parang may gumagalaw na pyesa sa kabilang panig ng larong hindi nila nakikita. Tinitigan ni Veronica ang mga ilaw ng lungsod na unti-unting naghahalo sa dapit hapon. Mga footbridge na puno ng nagmamadaling tao. Mga tindahang bukas ang ilaw kahit maliwanag pa. Mga subdivision wall na may pader na matataas ngunit may nakasilip pa ring dumi sa gilid. Ganito ang Pilipinas, isip niya. Kahit gaano kataas ang bakod mo, may putik pa ring marunong sumunod. Ma'am, maingat na sabi ni Leia, hawak ang tablet sa kondongan. Na-upload ko na ang first batch. Naka-encrypt na rin ang folder. May napansin po ako sa files. Ano? Iyong beneficiary assignment sa trust. Hindi po buo ang page numbering. From page 4, biglang page 7. Napatingin si Veronica. Sigurado ka? Oo po. Posibleng may missing pages, o sadyang hiwalay ang annex. Sa harap, bahagyang napalingon si Damian. Hindi ba pwedeng lahat sa bahay na isang beses lang magsabi ng totoo? Kailangan laging may part 2, part 3, Director Scott. Shut up and listen, sabi ni Veronica, pero walang tindi ang pagkakasabi. Mas pagod kaysa galit. Kung may missing pages, dagdag ni Leia, posibleng may pangalan o kondisyon doon na hindi hawak ni Renato. Baka kaya hindi rin siya buong tiwala sa posisyon niya. Kumunat ang noo ni Veronica. O baka may ibang may hawak ng natitirang bahagi. Hindi niya idinugtong ang pangalang pumapasok sa isip niya. Sofia. Hindi dahil sigurado siya, kundi dahil sa biglang pagsiklab ng kutob. 6 na buwan. Sapat para lapitan, utuin, gamitin, o pagmukhaing inosenteng tagadala ng kung anong hindi niya lubos na naiintindihan. Biglang may sumagi sa isip ni Veronica na nagpaigting sa malamig na pakiramdam sa tiyan niya. Leia, hanapin mo kung may recent expense authorization o vehicle logs sa serviced apartment ni Sofia. Kahit petty cash, linen delivery, food receipts. Lahat. Tumingala si Leia. Ngayon po, ngayon. Tumango ito at agad nagsimulang mag-type. Mabilis ang daliri. Ang screen light ay tumatama sa mukha niyang halatang puyat ngunit disiplinado. Minsan naiisip ni Veronica na mas may pamilya pa siyang nabuo sa mga tahimik na empleyadong tapat kaysa sa mga taong dugong kadugo niya ngunit laging may nakatagong ledger sa isip. Sa ikalawang sasakyan, nakikita niya sa side mirror paminsan-minsan ang headlights ni na Elena at Gabriel. May sandaling napaisip siya kung ano kaya ang itsura ng loob ng kotseng iyon. Tahimik kaya, o may bulungan, may paninisi, may panguusig. Nagulat siya sa sarili nang mapansing mas interesado siyang isipin kung nagsasalita ba si Elena kay Gabriel kaysa kung nagsisisi ba ang lalaki. Iyon marahil ang pinakamasakit na punto ng pagtataksil. Dumarating ang oras na hindi mo na gustong malaman kung mahal ka pa. Gusto mo na lang malaman kung gaano kakatagal ginawang tanga. Sa may NLEX, lumuwag ang daan. Humaba ang agwat ng mga sasakyan, at ang lungsod ay unti-unting napalitan ng mas madidilim na bahagi ng kalsada. Mas kaunting ilaw, mas malalaking pagitan ng mga establishmento, mas maraming puno na nagiging mga aninong humahawi sa gilid ng mata. Bumigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Si Damian ang unang bumasag. Naalala mo pa noong unang dinala tayo ni Papa sa San Rafael? Hindi agad sumagot si Veronica. Naalala niya, 12 siya noon. Siyam si Damian. Hindi pa sa kanila nakatira si Elena. May mga bangkang papel silang pinakawalan sa kanal sa likod ng bahay habang pinapagalitan ng caretaker dahil baka raw umapaw kung umulan. Naalala niya ang amoy ng damo, kandilang sindi sa maliit na chapel, at ang ama nilang hindi pa ganoon kabigat ang tingin sa lahat. Oo, sabi niya, nahulog ka sa lumang fish pond. Sumangot si Damian, at hindi mo ako tinulungan. Tinawag mo muna si Papa.
Kasi hindi kita kayang buhatin noon. Liar. Gusto mo lang akong makita munang nahihirapan. Sa kabila ng lahat, halos gusto niyang mapangiti ngunit pinigil niya. Ang memorya kasi ay traidor. Kaya nitong magsingit ng lambot sa gitna ng gyera at alito ka kung sino ang tunay mong kinakalaban. Damian, sabi niya pagkaraan ng ilang sandali, I'm sorry. Hindi siya sanay sa direktang paghingi ng tawad. Sa negosyo, may structure, may resolution, may settlement. Sa pamilya, walang invoice ang pagkukulang. Napalingon si Damian, halatang hindi inaasahan. Para saan? Sa lahat ng pagkakataong mas madali kang paniwala ang may kasalanan kaysa pakinggan. Bumaba ang tingin ni Damian sa kamay niyang nasa dashboard, sa mga litid nitong bahagyang umuumbok. Ilang segundo rin siyang walang sinabi. Pagkatapos ay tumawa ng maikli, tuyot. Alam mo, ate, ang masama rito. Hindi kita masisi ng buo. Kasi ginawa ko ring easy. Hindi excuse yun. Hindi nga. Sumandal siya sa upuan at tinungo ng tingin ang dumadaang dilim sa bintana. Pero minsan kapag sa bahay ka lamaking kailangan mong maging clown para hindi masyadong maramdaman ang lungkot, tuloy-tuloy mo na lang hanggang sa pati sila, naniwala. Hindi na sumagot si Veronica. Naramdaman niya ang pagsikip ng lalamunan. Ang mga ganitong usapan ay mas mahirap kaysa sigawan dahil wala kang mapagtataguan. Nang makarating sila sa San Rafael, halos alas 8 na ng gabi. Ang lumang rest house ay nakatayo pa rin sa gitna ng malawak na lupang may mga puno ng akasya at mangga, ang gate ay kalaw-angin ngunit buo, at ang driveway na dating nilalagyan ng lanterns kapag may bisita ay puro damo na ang sumisingit sa mga bitak ng semento. Sa malayo ay may maririnig na kulaglig at isang karaoke mula sa kabilang barangay na malabo na ang tono dahil sa distansya. Nakakailang ang tahimik sa paligid. Hindi dahil walang tunog kundi dahil ang mga tunog ay galing sa malayo, at ang mismong bahay ang parang walang hininga. Bumaba sila isa-isa. Kumagit agad sa sapatos nila ang tuyong lupa at pinong alikabok. Ang bahay ay may kupas na puting pader, kapis windows na kalahati sarado, at lumang veranda na napalibutan ng mga paso na matagal nang walang nag-aalaga. Sa gilid nito, kita ang maliit na chapel payak lang, may kampanaryo na maikli, at pintuang kahoy na may kupas na varnish. Walang ilaw, sabi ni Lea. May generator sa likod, tugon ni Elena mula sa pagdating ng ikalawang sasakyan. Pagbukas ng pinto nito, bumaba si Gabriel na tila lalong tumanda sa biyahe, at si Elena naman ay parang mas naging maingat ang bawat galaw. Hindi takot ang dala niya, kundi alaala. Nakita iyon ni Veronica sa pagbagal ng tingin ng babae sa fasad ng bahay. Ilang taon kitang narinig magsinungaling tungkol sa lugar na ta, sabi ni Veronica habang naglalakad sila papunta sa veranda. Sabi mo ipinahinto ang renovation dahil lugi. Partly true, sabi ni Elena. At partly convenient. Siyempre, hindi na sila nagtalo. Bumukas ang main door sa isang mahabang daing ng kahoy. Sa loob ay sumalubong ang amoy ng lumang bahay na matagal isinara alikabok, lumang kurtina, kahoy na sumipsip ng tagulan at init, at banayad na amoy ng wax mula sa mga anti-gum cabinet. Tinamaan ng flashlight ni Damian ang mga retrato sa dingding. Mga lumang frame. Si Don Severino noong bata pa, ang unang asawa niyang nakaputing dress, si Veronica at Damian na musmos pa, at isang retratong hindi niya inaasahang makita roon, si Elena, mas bata, simpleng blouse lang, hawak ang isang lalaking marahil ama nito, nasa tabi ng truck. Bakit may larawan mo rito? Tanong ni Damian. Dahil hindi lahat ng koneksyon sa pamilya ninyo ay nagsimula sa kasal, sagot ni Elena. Hindi na rin iyon ipinaliwanag agad, at ang kawalan ng paliwanag ay panibagong batong idinagdag sa dibdib ni Veronica. Dumiretso sila sa chapel. Habang naglalakad, ang gravel sa ilalim ng paa ay tunog malutong sa gabi. May mahinang ilaw ng buwan sa gilid ng bubong, at ang pintuan ng chapel ay malamig sa palad ng itulak nila. Sa loob ay may simpleng altar, kahoy na bangko, rebultong mapusyaw na ang pintura, at amoy kandilang matagal nang hindi sinindihan. Sa likod ng altar, may makitid na pinto na natatakpan ng kurtinang puti na kulay abo na ngayon. Doon tumigil si Elena. Diyan, sabi niya, nasa likod niyan ang maliit na storage room. Ang safe room, nasa loob pa. Si Damian ang unang humila sa kurtina. May sumalubong na alikabok sa hangin. Nagkasya silang lahat sa makipot na silid, kung saan may nakasalansang lumang misa box, sirang electric fan,
at isang aparador na waring nakadikit sa dingding. Lumapit si Veronica at pinasadahan iyon ng ilaw. Sa gilid ng aparador, may bahagyang uka sa floor tile. Hidden hinge, sabi ni Leia, agad napansin. Move it. Magkatuwang na tinulak ni Damian at Gabriel ang aparador. Umungol ang kahoy. Kumuskas sa sahig. Sa likod nito ay isang bakal na pinto, makitid pero mabigat, may lumang combination dial at maliit na keyslot. Naramdaman ni Veronica ang tibok ng puso niya sa lalamunan. Hindi dahil natagpuan nila ito, kundi dahil sa lapit ng sandaling malalaman nila kung ano talaga ang iniwan sa kanila ng ama nilang hindi marunong mamatay nang hindi nag-iiwan ng panibagong gulo. Alam mo ang code? Tanong niya kay Elena. Tumitig ang babae sa pinto, saka marahang umiling. Hindi ang final code, pero may idea ako kung saan niya ibinase. Huwag mo sabihing birthday. Mas sentimental pa roon ang asawa mo ang yumao. Hindi itong isang sabi niya, bahagyang tumango kay Gabriel na nanatiling tahimik. Mga coordinates ng lupang una niyang binili sa pangalang hindi sa kanya. Napaka-papa, bulong ni Damian. Lumapit si Elena sa dial, hinaplos iyon ng daliri na parabang may hinahapong lumang sugat, at nagsimulang umikot. Habang umiikot ang bakal, tumitigil, bumabalik, nagkakamali, muling sumusubok, walang nagsalita. Tanging ang langit-ngit ng metal at ang paghinga nilang lahat ang naririnig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Veronica na papalapit na sila sa bagay na hindi na mababawi kapag nabuksan. Hindi na lamang kayamanan ang laman ng pinto. Posibleng bersyon iyon ng katotohanan na sisira sa huling natitirang ilusyon nila tungkol sa ama, sa pamilya, at sa kung sino ang may karapatang magdala ng apelyidong Villanueva nang hindi nalulunod sa hiya. At nang marinig nila ang munting click mula sa loob ng lock, walang sino man sa kanila ang agad gumalaw. At nang marinig nila ang munting click mula sa loob ng lock, walang sino man sa kanila ang agad gumalaw. Para iyong tunog na sobrang liit ngunit kayang hatiin ang buong gabi sa dalaw ang panig bago nila malaman, at ang panig pagkatapos. Nakahawak pa rin si Elena sa dial, ang mga daliri niyang manipis ay bahagyang nanginginig ngayon, hindi halatang takot kundi iyong pagod na matagal nang itinago sa tigas ng postura. Si Veronica naman ay nakatitig sa bakal na pinto na parabang kaya niya itong buksan gamit lang ang galit. Sa gilid niya, naramdaman niya ang init ng katawan ni Damian, ang pabigat na paghinga nito, at ang hindi mapakilang paggalaw ng kamay na tila gustong maunang humawak sa hawakan pero pinipigilan ang sarili dahil kahit siya, sa lahat ng kayabangan niya, ay may mga sandaling marunong ding maghintay kapag ang kapalit ng pagmamadali ay katotohanang baka hindi na niya kay Enang dalhin. Buksan mo, sabi ni Veronica sa wakas. Hindi malakas ang boses niya, pero tila iyon lang ang hudyat na kailangan. Dahan-daang ibinaba ni Elena ang maliit na lever. Kumalabog ng kaunti ang seal. Humigop ng hangin ang lumang bakal. Nang umusad ang pinto paloob, sumalubong ang malamig at tuyong amoy ng silid na matagal isinara hindi baho, hindi dumi, kundi iyong kakaibang amoy ng mga papel at bagay na sadyang itinago mula sa panahon. Inuna ni Damian ang flashlight. Tumama ang liwanag sa makitid na kwartong halos kasya lang ang dalawang tao nang magkaharap. May metal shelf sa magkabilang gilid. May ilang kaong maayos ang pagkakalabel. May isang maliit na dehumidifier na matagal nang patay. Sa pinakalikod ay isang mababang mesa na may dalawang lockbox at isang makapal na brown envelope na may nakasulat sa lumang sulat kamay ni Don Severino, para sa magbubukas nito nang hindi nagsisinungaling sa sarili. Ang dramatic talaga ng matanda, bulong ni Damian, ngunit paos ang tinig niya. Si Veronica ang unang pumasok. Bawat hakbang niya sa makitid na espasyong iyon ay maingat, halos may paggalang, ngunit hindi sa alaala ng ama kundi sa bigat ng maaaring magbago sa sandaling ito. Inabot niya ang envelope, makapal ang papel, medyo gaspang ang tekstura, may bahagyang kupas ang tinta sa pangalan ngunit malinaw pa rin ang sulat. Hindi niya agad binuksan, pinisil muna niya ang gilid, tinatansya kung ilang dokumento ang laman, kung may iba pang bagay. Buksan na. Sabi ni Damian mula sa likod niya, mas mahina na ngayon ang dating pagmamadali, para bang may bahagi sa kanya na gustong pigilan pa ang oras. Sumingit si Leia, hawak ang cellphone bilang ilaw at recorder. Ma'am, documented na po lahat. Tumingin si Veronica kay Elena. Kung may isa ka pang tinatago, ito na ang huling pagkakataon para magsalita ka bago tuluyang mawala ang tsansa mong paniwalaan. Tiningnan siya ni Elena ng diretso. Sa puntong iyon,
Wala na ang karaniwang talam ng sagutan nila. Ang nasa mukha ng babae ay isang uri ng pagpayag sa kapalaran, hindi surrender, kundi pagkilala na darating talaga ang gabing wala nang may tatabing bersyon ng sarili. Hindi ko alam ang buong laman, sabi niya. Pero alam kong hindi ninyo magugustuhan. Kailan ba kami natuwa sa kahit anong iniwan ng pamilyang ito? Sagot ni Damian. Binuksan ni Veronica ang envelope. Sa loob ay isang notarized codicil, ilang annex pages, isang handwritten letter, at isang maliit na susi na may tag na kupas ang sulat. Inabot agad ni Leia ang codicil at sinipat ang first page habang hawak pa rin ni Veronica ang buong stack. Naramdaman ng huli ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa wakas ay naroon na sa harap nila ang bagay na pinag-agawan, pinagtaksilan, pinlano, at posibleng ipinagpatayan kung kinailangan. Basahin mo ng malakas, sabi ni Veronica kay Leia. Nagangat ng tingin si Leia, halatang nag-aatubili sa kabigatan ng papel, ngunit tumango. Sa makipot na safe room, sa ilaw ng flashlight at cellphone, sa amoy ng lumang bakal at pinatuyong kahoy, nagsimulang bumasa ang boses ni Leia, malinaw at propesyonal, bagaman naroon ang bahagyang panginginig ng taong alam na hindi siya naroon bilang empleyado lang kundi bilang saksi sa pagsabog ng isang pamilya. I, Severino Villanueva, being of sound mind, hereby append this codicil to my last will and testament, pertaining specifically to the assets consolidated under San Ignacio Development Trust. Nagpatuloy siya sa legal na wika, sa mga tinukoy na parcels, holding entities, at rights of conversion, hanggang sa dumating sa seksyong matagal nang hinihintay ng lahat. Control of trust assets shall not pass automatically by birth order, marital status, nor board position. Said control shall be vested in the child or lawful representative who, upon probate and independent review, is found to have neither participated in nor concealed material diversion, fraudulent transfer, or compromise of family corporate interest during the 12 months preceding my death. Natahimik ang lahat, maging ang kuliglig sa labas ay parang lumayo. Sa unang basa, tunog patas. Tunog prinsipyo. Tunog isang ama na gusto lang siguraduhin na hindi mapupunta ang pinakamalaking asset sa magnanakaw. Ngunit mas kilala nila si Don Severino kaysa malinlang sa salitang patas. Bawat kondisyon na mula sa kanya ay may paakit na kalakip. Continue, sabi ni Veronica, tuyo ang lalamunan. Lumunok si Leia at tumuloy. In the event no child qualifies without shadow of concealment, authority shall temporarily transfer to interim fiduciary named in Annex C, until such time as the designated secondary beneficiary, upon reaching legal majority or formal recognition, may assume rights subject to advisory council review. Umangat ang ulo ni Veronica. Si Damian ay napamura ng mahina. Si Gabriel sa likod ay parang nawalan ng tuhod at napahawak sa dingding. Si Elena lamang ang hindi agad gumalaw, ngunit ang pagkaputi ng knuckles niya sa hawak sa frame ng pinto ay sapat na. Annex C, ulit ni Veronica. Pabulong. Secondary beneficiary. Napakabagal ng pag-angat ng mata ni Leia mula sa papel. Ma'am, hindi na niya natuloy. Inagaw ni Damian ang annex pages at mabilis na pinasadahan, saka unti-unting tumigil sa isang pahina. Ang pagkamura sa mukha niya ay napalitan ng tila batang unang beses muling iniwan. No, sabi niya, hindi sa pagtutol kundi sa hilaw na sakit. No, put angina, no. Hinablat ni Veronica ang papel mula sa kamay niya. Doon, sa Annex C, malinaw ang pangalan ng interim fiduciary, Elena Navarro Villanueva. At sa ibaba, sa designated secondary beneficiary, isang pangalang hindi kailanman ipinakilala sa kanilang magkapatid sa formal na paraan, ngunit biglang nagdugtong sa lahat ng pirasong hindi nila nabubuo sa mahabang panahon. Mateo Navarro Villanueva, acknowledged natural son of Severino Villanueva, currently age 17, under educational guardianship and confidential support arrangement. Hindi agad huminga si Veronica. Pakiramdam niya may humigpit na bakal sa dibdib niya. Hindi niya alam kung alin ang uunahin, ang pagkamuhi, ang gulat, o ang nakakainsultong paghangang kahit sa kamatayan. Nagawa pa rin ng ama nilang magbukas ng panibagong hukay sa gitna ng iniisip nilang pinakamalalim ng sugat. Mateo, ulit niya, parang bagong wika ang salitang iyon. May anak siya. Meron, sabi ni Elena. Wala nang dahilan para itanggi. Wala nang sapat na lambong. At alam mo, sabi ni Damian,
Ang boses nanginginig sa kombinasyon ng galit at pagtawa na halos mabaliw. Alam mo, habang pinapalaki namin ang mga sarili namin sa lintik na standard niya, may backup family plan pala siyang tinatago. Hindi backup, sabi ni Elena, at iyon marahil ang pinakadelikadong salita sa gabing iyon. Huwag mo akong korektahan, sanggal ni Damian. Kapag may tinatago kang anak at ilalagay mo sa annex ng trust na hindi alam ng mga legal mong anak, backup yun. Reserve. Insurance. Anong gusto mong tawag? Spare tire. Napapikit si Elena. Hindi siya reserve. Eh ano? Tanong ni Veronica, at ngayon ang boses niya ay hindi na malamig. Mas tahimik, mas mababa, mas gutom. Ano siya sa tatay namin? Saglit na tumingin si Elena sa altar room sa labas, para bang gusto niyang magsalita sa ibang direksyon at hindi sa kanila. Anak, sabi niya, tulad ninyo. Ang simple ng sagot, at dahil doon ay mas masakit. Minsan ang pinaka-brutal na pahayag ay hindi iyong maraming paliwanag. Iyong walang paligoy-ligoy na direktang dumudurog sa ilusyon mong may espesyal kang pwesto sa puso ng magulang. Sino ang ina? Tanong ni Veronica. Umusad ang panga ni Elena. Pamangkin ng dati niyang caretaker. Naging scholar sa isa sa foundation programs. Nagsimula bago pa kami ikasal. At alam mo pa ring pinakasalan mo siya. Dagdag ni Damian. Noong una, hindi ko alam ang bata. Kalaunan ko na nalaman. At tumuloy ka pa rin, malamig na sabi ni Veronica. Oo, sagot ni Elena. Kasi sa puntong iyon, wala nang inosenteng pwedeng iwanan. Hindi ko rin minahal ang sitwasyon. Pero may batang nandyan na. At kami, tanong ni Veronica. Nagtama ang mata nila. Sa tanong na iyon, wala nang sayo, wala nang inheriting daughter, wala nang strategist. Anak na lang na nalaman sa gitna ng lumang chapel na hindi siya sapat para gawing buo ang loyalty ng ama. Kayo rin, sagot ni Elena. Pero hindi marunong pumili ng malinis ang ama ninyo. Laging may dinaragdag na sugat sa bawat desisyon. Napakadiin ng pagkakakuyom ni Veronica sa papel kaya bahagyang nagusot ang gilid. Sa isip niya, nagbalik ang mga taon ng pagsunod sa standard ng ama. Ang pag-aaral sa abroad nang hindi nagreklamo. Ang paghawak ng kumpanya nang halos kalimutan ang sarili. Ang pag-aayos ng lahat ng eskandalo ng pamilya. Ang pagtatanggol sa pangalan nila sa mga boardroom na puno ng lalaking hindi naniniwalang kaya ng babae kung wala ang apelyido. Lahat iyon, at may isang lihim na batang lalaki palang inilalagay sa annex, pinoprotektahan sa katahimikan, binibigyan ng posibleng daan papunta sa sentro ng mana kapag pumalpak silang lahat. Hindi ito simpleng pagtataksil ng asawa. Hindi ito simpleng nakaw ng CFO. Ito ang mas matagal at mas maruming ugat, isang ama na gustong kontrolin ang lahat hanggang sa dulo at handang paglaruin ang mga anak para matiyak na walang makakakuha ng hindi nito aprobado. Nasaan siya? Tanong ni Damian, halos paungol. Si Mateo. Hindi agad sumagot si Elena. Safe. Saan? Hindi ko sasabihin hanggat hindi ko alam kung sino ang gugustang gamitin siya. At sa tingin mo sino ang mukhang gagamit sa isang bata rito? Sagot ni Veronica. Tingnan mo ang paligid. Asawa kong traidor. CFO na magnanakaw. Politikong fixer. Ikaw na mother's tongue kalahating totoo lang magsalita. Tapos may lakas ka pang magtago ng moral high ground. Hindi moral high ground ang tinatayo ko, sabi ni Elena, at sa unang pagkakataon ay may pumutok na pagod sa boses niya. Pader ang tinatayo ko. Dahil kahit anong mangyari, may batang hindi humiling ng apelyidong ito. Tahimik ang ilang segundo. Si Gabriel ang unang bumasag nito, mahina, halatang alangan, ngunit walang choice kundi magsalita habang nasa harap ng pagguho ng lahat. So kaya gusto ni Renato ang codicil. Kasi kapag napatunayang may concealment si Veronica o si Damian, si Elena ang magiging fiduciary. At kung mawala o mamanipulate ang record, dagdag ni Leia, mabilis ang isip kahit namumutla, pwedeng i-argue na tainted lahat ng legal heirs. Tumango si Veronica ng mabagal. Nagsisimula ng maging mas malamig ulit ang utak niya, at alam niyang delikado iyon para sa mga nasa paligid. Dahil kapag ang sugat ay tumigil sa pagdurugo at naging plano, saka pa lang talaga nagsisimula ang pinsala. The handwritten letter, sabi niya. Basahin natin. Inabot niya ang sulat kamay ni Don Severino. Hindi niya ipinabasa kay Leia. Siya mismo ang nagbukas. Ang papel ay mas manipis, bahagyang nangingitim sa edad, at ang sulat ng ama niya ay ganoon pa rin matigas, kontrolado,
Walang pasikot-sikot sa hugis ng mga letra. Binasa niya ng tahimik sa unang linya, pero sa ikalawa pa lang ay kinailangan na niyang ailakas ang boses dahil parang gusto niyang marinig ng buong bahay, ng buong lupain, ng patay, ang sariling kalupitan nito. Sa sino mang makarating dito nang hindi pa lubusang winawasak ang pangalan ng pamilya, basa niya, kung binubuksan mo ito, ibig sabihin ay tama ako, may nagtangkang magnakaw mula sa sariling dugo. Hindi ko ipinagkakatiwala ang Bulacan Land sa sino mang hindi kayang humawak ng kahihiyan. Kung si Veronica ang malinis, siya ang hahawak. Kung si Damian ang malinis, siya ang hahawak. Kung pareho kayong may bahid, si Elena ang magbabantay hanggang maging handa si Mateo. Huwag ninyong isisi sa bata ang mga kasalanan ko. Ngunit huwag din ninyong asahang bibigyan ko kayo ng gantimpala kung naging bulag kayo sa loob ng sarili ninyong bahay. Huminto si Veronica. Pinigil niya ang panginginig sa boses sa susunod na bahagi. Veronica, ang kahinaan mo ay kontrol. Damian, ang kahinaan mo ay paglayo sa sariling dangal. Ang dalawa ninyong kahinaang iyan ang dahilan kung bakit hindi ko maibigay ang lahat ng walang kondisyon. Kung galit kayo, mabuti. Ang galit ay minsang mas tapat kaysa pag-ibig sa pamilyang tulad natin. Hindi na niya itinuloy agad. Naramdaman niya ang pagkapaso sa mata. Hindi luha ng pagluluksa. Hindi rin luha ng lambot, luha ng pagkainsulto. Para bang kahit sa sulat, pinili pa rin ng ama nilang husgahan sila imbes na humingi ng tawad. Basahin mo lahat, sabi ni Damian, paus. Ipinikit ni Veronica ang mga mata saglit at nagpatuloy. Elena knows enough, but not all. Trust no one who benefits too quickly from my absence. Burn nothing until probate. And if Gabriel de la Cruz is still beside you when you read this, then you have learned nothing. Sa sandaling iyon, kahit si Gabriel ay napaurong ng parang binaril ng salita. Walang sumagot, walang kailangang sumagot. Ang patay ay nakapagsampal na mula sa papel. Tangi na niya, bulong ni Damian, at sa pagkakataong iyon walang may lakas loob na sabihing huwag niyang murahin ang ama nila. Sapagkat totoo, kahit si Veronica, na matagal nang sinanay ang sariling huwag magbitaw ng ganoong uri ng pagkamuhi sa matanda, ay hindi kayang tutulan. Inabot niya ang mesa sa safe room at ipinatong ang mga papel, pinipilit maging steady ang kamay. We do this properly, sabi niya. Leah, scan every page. 2 copies agad. Damian, kunan mo ng video habang binabasa ang key pages para may timestamp tayo. Elena, wala ka nang itatago sa akin mula ngayon kung ayaw mong unang ilagay ko sa challenge petition ang pangalan mo. At si Mateo? Tanong ni Elena. Tumingin si Veronica sa kanya, diretso, mahaba. Sa loob ng ilang segundo, 2 babae lang silang magkatapat, walang legal wife at stepdaughter, walang widow at heiress, kundi mga taong pare-parehong napagod sa desisyon ng iisang lalaki. Hindi ko siya hahabulin ngayong gabi, sabi niya. Pero hindi ko siya kakalimutan. Ang paraan ng pagkakasabi niya ay hindi pagbabantalang kundi pagtatakda ng bagong katotohanan sa silid. Si Elena ay hindi ngumiti, hindi rin lumaban. Tumango lang siya ng halos hindi makita, na para bang alam niyang sa puntong ito, anumang hiling niyang awa ay lalabas lang na insulto. Sa makitid na safe room, nagsimulang gumalaw ang lahat ng mas mabilis ngunit mas maingat, tulad ng mga taong alam na bawat pahina, bawat larawan, bawat segundo ng oras ay maaaring maging pagitan ng kontrol at pagguho. Inilapag ni Leah ang portable scanner sa metal shelf na may kaunting panginginig sa kamay dahil sa sikip ng espasyo. Si Damian naman ay tumayo sa may pinto at sinimulang i-video ang bawat annex page, binabasa ang date at oras sa screen ng malakas para may malinaw na record. Si Gabriel ay nanatili sa likod, parang estranghero sa sariling kapalaran, hindi makalapit ng husto at hindi rin makalayo. Minamasdan niya ang codicil na parang doon nakasulat ang eksaktong sukat ng kabiguan niya bilang asawa, bilang ambisyosong lalaki, bilang taong nagkamaling maniwalang kaya niyang makipaglaro sa isang pamilyang mas sanay sa kasinungalingan kaysa sa kanya. Si Veronica na may muling binasa ang sulat ng ama, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bilang anak na sugatan kundi bilang babaeng kailangang magpasya kung alin ang ililigtas at alin ang hahayaang mamatay. Ang mga linyang nakasulat ay parang karayom na paulit-ulit pumapasok sa parehong sugat. Ang kahinaan mo ay kontrol. Ang kahinaan mo ay paglayo sa sariling dangal. Trust no one who benefits too quickly from my absence. At ang pinakamasakit,
iyong walang kahit anong pahiwatig ng pagsisisi. Ni isang tuldok ng lamang sa dulo ng pangungusap. Para bang testamento rin ang pagtingin niya sa kanila assets na pwedeng sukatin, bantayan, at pag-eksperimentuhan hanggang sa huli. Ma'am, sabi ni Leia matapos maskan ang huling pahina, kompleto na ang digital copies. May isang bagay pa po. Iniabot nito ang maliit na susi na kasama ng sulat. Hindi pa natin alam kung saan gamit ito. Kinuha ni Veronica ang susi at pinagmasdan. Luma ngunit hindi kalaw-angin. May brass tag na halos kupas na ang sulat, ngunit nang ay lapit niya sa ilaw, mababasa pa ang dalawang titik, GV kumunat ang noo niya. GV, bulong ni Damian. Garage vault, garden vault, grabe, pati clue parang may pakwiz si Papa. Ngunit si Elena ay biglang napatingin sa susi na para bang may matagal nang nakabaon na alaala na sumipa paitaas. Guest Villa, sabi niya. May maliit na bungalow sa likod ng Mango Grove. Dati iyong tinutuluyan ng mga caretaker na may importante raw na iniiwas sa main house. At ngayon mo lang sasabihin. Tanong ni Veronica, hindi na sing-init ng dati ang boses, pero mas masakit dahil tahimik. Hindi ko naisip kanina, sagot ni Elena. Matagal na akong hindi pumupunta roon. Convenient, sabi ni Damian. Hindi na siya sinagot ng babae. Lumabas sila ng chapel nang bitbit ang mga kopya, ang original codicil, at ang letter na parabang nagbigay ng bagong bigat sa hangin ng buong lupain. Sa labas, mas malamig na ang gabi ngunit hindi nakapapawi. Ang mga puno ng mangga ay gumagalaw ng bahagya sa hangin, ang mga dahon ay kumakaluskos na tila may mga bulong na ayaw maintindihan. Sa malayo, humina na ang karaoke sa kabilang barangay at napalitan ng kahol ng aso at paminsang ingay ng motor sa highway. Tinapatan nila ng flashlight ang makitid na daan sa likod ng main house. Habang naglalakad sila sa tuyong damo at lumang stepping stones na kinain na ng panahon, naisip ni Veronica kung ilang beses siyang napunta sa lupaing ito noong bata pa siya nang hindi man lang ipinagpalagay na may mga bahagi palang hindi para sa kanila. Marahil iyon ang tunay na ugat ng lahat, hindi ang kawalan ng pag-ibig, kundi ang sadyang pagtatago ng mapa. Pinalaki kayo sa iisang lupain ngunit hindi ibinigay ang buong guhit. Ang guest villa ay lumitaw mula sa likod ng mga puno na parang alaala ng hindi nila inakalang meron. Mas maliit ito kaysa sa main house, isang lumang bungalow na may bubong na yero at dalawang bintanang may kapis, parehong sarado. May lumang swing sa harap na naputol ang isang kadena at nakasayad sa lupa. Ang pintuan ay may simpleng brass knob at isang maliit na keyhole na tugma nga sa susi. Nang isaksak ni Veronica ang susi at umikot ito ng walang kahirap-hirap, may malamig na batis ng galit na damaloy sa batok niya. Ibig sabihin, regular ang maintenance nito noon o may taong pumupunta rito hanggang hindi pa katagalan. Bumukas ang pinto sa isang maikling ungol ng bisagra. Sa loob, mas malinis kaysa inaasahan. May manipis na sapin ang mga muebles ngunit hindi makapal ang alikabok. May amoy ng lumang kahoy, mothballs, at banayad na pabango ng sabon na ginagamit sa mga aparador. Sa isang sulok ay may study desk na may kandadong drawer. Sa kabila naman ay may single bed at maliit na cabinet. Someone's been here, sabi ni Leia, agad napansin ang kakulangan ng kapal ng alikabok sa mesa. Si Damian ay lumapit sa desk. Baka si Mystery Prince natin. Huwag mo siyang tawaging ganyan, biglang sabi ni Elena. Sabay-sabay silang napatingin sa kanya. Maging siya ay tila nagulat sa sariling bilis ng pagsingit. Hindi siya ang kalaban ninyo. Hindi pa, patag na sabi ni Veronica. Lumapit siya sa desk at sinubukang buksan ang drawer. Nakalock. Inikot muli niya ang tingin sa silid. Sa ibabaw ng mesa ay may lumang picture frame na nakatalikod. Nang ibinaliktad niya iyon, tumambad ang litrato ng isang binatilyong siguro'y mga 16 o 17, payat, may malalim na titig at pamilyar na hugis ng panga na agad tumama sa kanyang sikmura. Hindi kailangang sabihing Villanueva, nasa mukha na. Hindi eksaktong kamukha ni Severino, ngunit naroon ang pamilya sa paraan ng pagkakapantay ng kilay, sa yabang na hindi pa mulat sa sarili, sa tingin na waring laging may kinukwenta kahit tahimik. Sa tabi ng binatilyo sa litrato ay si Elena, mas payat, mas banayad ang mukha, at sa likod nila ay ang mismong guest villa. Alam niyang nandito ka, sabi ni Veronica, hawak ang frame. Hindi ko siya pinalaki bilang anak ko, sagot ni Elena. Pero hindi ko rin siya pinabayaang walang kakampi. Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang iyon, malamig na sagot ni Veronica.
Si Gabriel, na kanina patahimik, ay humakbang palapit sa mesa at napatingin sa larawan. Hindi nagkomento, ngunit nakita ni Veronica ang pandidilim ng mata nito, hindi dahil nagseselos o nasasaktan, kundi dahil tulad ng lahat ng oportunista, mabilis din itong marunong tumantiya ng bagong sentro ng kapangyarihan. At dahil doon, mas lalo siyang nadiri. Umatras ka nga, sabi niya nang hindi tumitingin sa asawa. Napaatras si Gabriel nang walang tutol. Sa ilalim ng frame ay may isang manipis na notebook. Kinuha iyon ni Veronica at binuklat. Hindi ledger, hindi legal notes, mga practice signatures. Paulit-ulit na nakasulat sa ilang pahina, Mateo N. Villanueva. Mateo Villanueva, M. Villanueva. Sa ibang pahina naman ay mga guhit ng lupa, kalsada, gusali, at isang sketch ng malaking gate na may karatolang Villanueva Estate. Dinala mo ba siya rito? Tanong ni Damian kay Elena. Ngunit ang boses niya ay hindi nasing talas ng dati. May kakaibang timpla ng awa at pagkagalit sa isang batang hindi niya pa nakikilala pero agad niyang nakitang nasangkot na sa parehong sumpang nagpalaki sa kanila. Minsan, sagot ni Elena, kapag may bili ng ama ninyo. At anong sinasabi ni Papa sa kanya? Tanong ni Veronica. Mahabang sandali muna bago sumagot si Elena. Na hindi pwedeng malaman ng lahat. Na darating ang tamang panahon. Na kailangan muna siyang ilayo. Ilayo o itago, pareho. Pinaikit ni Veronica ang mga mata. May mga pangungusap talagang sapat ng marinig para masira ang natitirang hibla ng pagtatanggol mo sa magulang. Nang muling damilat siya, mas malinaw na ang dapat gawin. Drawer, sabi niya, buksan natin. Kinuha ni Damian ang poker tool mula sa maliit na emergency kit ng sasakyan na dala niya na parang likas sa kanya ang maghanda sa pagpasok sa mga sitwasyong ilegal pero kapaki-pakinabang. Makalipas ang ilang minutong dahan-da ang puwersa at pagmaniobra, bumigay rin ang kandado. Sa loob ng drawer ay may ilang sobra, isang burner phone, at isang long brown envelope na may nakadikit na sticker ng isang exclusive school sa Quezon City. Kinuha iyon ni Veronica at binuksan. Enrollment forms, report cards, guidance notes. Ang pangalan, Mateo Navarro. Hindi pa ginagamit ang Villanueva sa official school records. Sa guardian line, nakalagay ang isang trust-administered entity at sa emergency contact, isang numero na alam agad ni Elena nang tingnan niya. Akin yan dati, sabi niya. Lumang number. Sa ilalim ng school papers ay may isang sealed envelope na nakapangalan kay Elena, sulat kamay ni Severino. Hindi niya agad ibinigay. Kinuha lang niya iyon at sandaling tinitigan. Buksan mo, sabi ni Veronica. Hindi para sa'yo lang ang gabing ito. Napakabagal ng paghinga ni Elena nang punitin niya ang gilid ng sobra. May isang maikling sulat lang sa loob. Binasa muna niya ng tahimik, at iyon marahil ang unang tunay na bitak na nakita ni Veronica sa mukha niya. Hindi dramatic, walang hikbi, walang pagupo. Kundi iyong halos hindi mapansing panlalabo ng mata at pagkaputol ng hininga sa gitna. Basahin mo, sabi ni Veronica. Inangat ni Elena ang papel, ngunit ilang segundo siyang hindi makapagsimula. Nang tuluyan siyang magsalita, ang boses niya ay hindi na iyong lagi nilang kaharap sa library o dining table. Mas luma, mas pagod. Elena, basa niya, kung binubuksan mo ito, malamang hindi ko na kayang pigilan ang mga bata sa pagkamuhi sa akin. Huwag mo silang piliting patawarin ako. Wala silang utang na ganoon. Ang tanging hiling ko ay siguraduhin mong hindi madadami si Mateo sa gyerang ako ang nagsimula. Hindi siya dapat pumalit, hindi rin siya dapat itapon. Kung mawalan ng karapatan sina Veronica at Damian dahil sa sarili nilang bahid, hayaan mong mahirapan silang tanggapin. Ngunit kung mapapatunayan nilang nilabanan nila ang pagkasira ng kumpanya, huwag mong ipilit ang batang ito sa trono na hindi naman niya hiningi. Natigilan si Veronica. Ibig sabihin mahinang tumango si Elena, patuloy na binabasa. Hindi ko siya inilagay bilang gantimpala. Inilagay ko siya bilang salamin. Para maalala ninyo na may mga buhay na nasasagasaan kapag ang pamilyang ito ay ginawang negosyo ang lahat. At para sa iyo, Elena, ginawa kitang bantay dahil alam kong ikaw lang ang sapat ang galit para hindi agad maniwala sa kahit sinong umiiyak. Napatigil siya. Iyon na. Tahimik ang Villa. Sa labas ay may hamangin ng kaunti at gumalaw ang naputol na swing sa veranda, nagbigay ng mahinang kalampag na tila buntong hininga ng lumang bahay. Si Damian ang unang naglakad palayo sa mesa, lumapit sa bintana,
at humawak sa seal ng mahigpit. So hindi pala talaga siya replacement. Hindi, sabi ni Elena. Hindi rin premyo. Mas masahol, sabi ni Damian. Symbol, walang sumagot, dahil tama, at masama man pakinggan, mas madaling kapuotan ng kalabang tao kaysa ang ideyang ginawa kang leksyon ng sariling ama. Anong plano? Tanong ni Leia, maingat, alam na hindi siya dapat manguna ngunit may kailangan ng maglatag ng susunod na galaw bago lumunin ulit sila ng emosyon. Humarap si Veronica sa mesa at inayos ang mga papel, isa-isa, parang doon siya humuhugot muli ng sentro. Una, secure natin lahat ng original at copies. Pangalawa, tatawagan ko si Briones at ipapatawag siya sa bahay bukas ng maaga kasama ang Independent Forensic Auditor at Probate Counsel. Pangatlo, I-relieve ko lahat ng authority ni Renato effective immediately. Freeze accounts, revoke access, preserve servers. Pang-apat, haharap ako sa board bago pa nila ako unahan. Tumingin siya kay Gabriel. At pang-lima, magfa-file ako ng legal separation at criminal complaint kung kinakailangan sa role mo sa attempted diversion. Para bang naunahan ng sakit ang hangin sa dibdib ni Gabriel. Veronica, huwag. Iisa lang ang sabi niya, pero sapat na. Magsalita ka pa at baka maalala kong minsan kitang minahal. Ayoko na ng dagdag na kahihiyan ngayong gabi. Napayuko si Gabriel, at sa wakas, walang depensang lumabas sa bibig niya. Hindi paghingi ng tawad, hindi pagmamakaawa. Marahil naubos na rin siya. Ngunit hindi iyon nagbigay ginhawa kay Veronica. Ang pagbuho ng isang taong minsan mong pinili ay hindi tagumpay. Isa lang iyong pag-amin na mali ka ng mas matagal kaysa gusto mong paniwalaan. At si Mateo, tanong ni Damian, hindi lumilingon mula sa bintana. Hindi natin siya ilalabas, sagot ni Veronica. Hindi hanggat hindi kailangan. Menor de edad siya. Hindi siya fodder para sa media o board politics. Dahan-dahan siyang lumingon kay Elena. Pero hindi mo na siya ilalayo sa proseso nang ikaw lang ang nakakaalam. Once counsel is in place, may guardian protocol. Transparent, documented, hindi lihim. Tumango si Elena, at sa unang pagkakataon ay parang may bahagyang pagluwag sa balikat niya. Hindi tuwa, hindi pasasalamat, kundi ang pagod ng isang taong matagal nang nagbabantay sa pinto ng mag-isa at ngayon ay napipilitang ipaubaya ang bahagi ng susi. Fair, sabi niya, huwag mo akong purihin. Hindi kita pinupuri, sinasabi ko lang na mas mabuti iyan kaysa sa susunod nating alternatibo. Which is? Tanong ni Damian. Tiningnan siya ni Veronica. Sirain ang isa't isa hanggang may politikong makinabang at mawala sa atin lahat ang lupa. Napatawa si Damian ng mapait. Classic family option. Sa kabila ng pagod, may bahagyang galaw ang bibig ni Veronica na halos maging ngiti ngunit hindi umabot. Sumilip sa screen ni Leia ang isang bagong mensahe. Ma'am, sabi nito, galing sa contacts ko sa office. Kumilos na si Renato. Nagpadala ng email sa ilang board members 15 minutes ago. Claims he has evidence of misconduct against you and Sir Damian. Emergency board call daw tomorrow, 10 a.m. Hindi na nagulat si Veronica. Sa halip ay tila mas lumino pa ang isip niya. Ito na ang huling yugto, naisip niya. Hindi na ng paghahanap, ng paglalatag, ng pagpili kung anong katotohanan ang ilalabas at kaninong pangalan ang sisibayan ng pagbagsak. Good, sabi niya. Mas gusto ko ngang sa liwanag. Hindi ka ba napapagod maging ganito? Tanong ni Damian, nakasandal pa rin sa bintana ngunit nakatingin na sa kanya ngayon. Anong ganito? Iyong kahit bagong laslas ka, strategic ka pa rin. Saglit siyang tumingin sa kapatid. Sa sobrang dami ng taon na ginugol nila sa magkabilang panig ng parehong apelyido, ngayon lang marahil siya tiningnan nito hindi bilang kalaban, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang babae ring nasaktan at piniling tumayo dahil iyon na lang ang alam. Oo, sabi niya ng tapat. Pagod na, walang may sinabi agad. Ang ganitong uri ng katotohanan ay hindi hinihiyawan. Hinahayaan lang tumama. Sa labas, may unang patak ng ulan na bumagsak sa bubong ng vilya. Isa, dalawa, pagkatapos ay mas marami, hanggang unti-unting natabunan ng ulan ang ibang tunog sa paligid. Hindi malakas, ngunit tuloy-tuloy. Para bang may sariling ritual ang gabi para linisin ang alikabok ng mga lumang lihim kahit hindi naman talaga nabubura ang dumi. Inilagay ni Veronica ang original codicil, ang annexes, ang sulat ng ama,
at ang sobre ni Elena sa isang waterproof document case mula sa sasakyan. Isinara niya iyon ng marahan, hindi dahil may pag-aalinlangan pa kundi dahil ang pagsarang iyon ang tunay na hudyat na tapos na ang paghahanap at magsisimula na ang pagbabayad. Pagharap niya sa pinto ng villa, huminto siya saglit at muling tumingin sa litrato ni Mateo na iniwan sa mesa. Hindi niya iyon dinala, hindi pa. Hindi niya kayang paghaluin sa iisang hawak ang ebidensya at ang mukha ng isang batang wala pa namang direktang kasalanan sa kanila. Ngunit hindi niya rin naalis sa isip ang hugis ng panga, ang sulat kamay ng paulit-ulit na apelyido, ang villa na hindi niya alam na may batang lihim na natutong bumuo ng pangalan sa loob nito. Bukas, sabi niya, halos sa sarili lang, wala nang lihim. May matitira pa rin, sagot ni Elena mula sa likod niya. Laging may natitira. Tumingin si Veronica sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakipagtalo. Dahil totoo rin iyon. Kahit ilabas nila sa board ang codicil, kahit ipabagsak si Renato, kahit paalisin si Gabriel, kahit kilalanin o protektahan si Mateo, may mga bagay na hindi na nila mababawi. Ang tiwalang hindi na muling babalik sa parehong hugis. Ang pagtingin sa ama na habang buhay ng may lamat. Ang kapatid na natutong tanggapin na convenient siyang isakripisyo. Ang babaeng naging bantay at nagsinungaling para sa batang hindi kanya ngunit iniwan sa kanya. At ang sariling mukha ni Veronica sa salamin kinabukasan, na alam niyang magmumukhang pareho pa rin ngunit hindi na iyon ang dating babae. Nagsimula silang lumabas isa-isa sa villa habang tumitindi ang ulan. Sa porch, bago tuluyang bumaba ng hagdan, huminto si Damian sa tabi niya. Ate, sabi niya, hindi tumitingin sa kanya kundi sa ulan sa bakuran. Kahit anong mangyari bukas, huwag mo akong iwan sa boardroom. Tumingin siya sa kapatid. Basang-basa na ang manggas nito sa ambon, at ang dating yabang ay napalitan ng isang kahilingan na hindi nito karaniwang kayang bigkasin. Hindi kita iiwan, sabi niya. At sa wakas, sa lahat ng kasinungalingang namayani sa pamilyang iyon ang isa sa iilang pangungusap na walang kondisyon. Sumakay sila sa mga sasakyan habang ang ulan ay tuluyang bumubuhos sa lumang lupaing matagal nang nagtatago ng higit sa dapat. Sa unahan ng convoy, hawak ni Veronica ang document case sa kondongan na parang hindi papel ang laman kundi mga piraso ng buhay na kailangang timbangin ng walang awa at walang pagkaantala. Sa likod ng salamin ng sasakyan, ang rest house at guest villa ay unti-unting nilamon ng dilim at ulan, ngunit hindi na sila maibabalik sa dating katahimikan. At habang umaandar sila pabalik sa lungsod kung saan naghihintay ang boardroom, mga abogado, mga headline, at mga kasong sabay-sabay lalapit sa kanilang apelyido, alam ni Veronica na may mga bagay siyang maililigtas kinabukasan ng lupa, marahil ang kumpanya, marahil pati ang batang hindi pa nila lubos na kilala ngunit kapalit niyon ay tiyak na mawawala ang natitirang anyo ng pamilyang matagal na nilang pinipilit tawaging buo. Sa pamilya Villanueva, iyon na marahil ang pinakamalapit sa hustisya. Walang totoong nanalo, ngunit sa unang pagkakataon, may tumangging magsinungaling tungkol doon.